Hindi ko inakala na ang pinakamasakit na salita sa buhay ko ay maririnig ko sa sarili kong hapagkainan mula sa bibig ng sarili kong anak habang nagsasalo kami sa hapunan tuwing linggo na ako mismo ang naghanda sa loob ng 31 taon. Mag-subscribe na kayo dahil ang kwentong ito ay may twist na hindi ninyo inaasahan. Esteban Reyes ang pangalan ko. Ako ay 67 taong gulang at sa buong buhay ko, inakala ko na nakabuo ako ng matatag na pundasyon, isang nagkakaisang pamilya, isang tahanan na puno ng pagmamahalan at isang legacy na maipagmamalaki. Noong gabing iyon, linggo, ika-15 ng Marso 2024, gumuho ang mundo ko sa isang pangungusap lang. Karaniwan lang ang linggong iyon. Naghanda ako ng paella, ang paborito ng anak kong si Angelo, Jello, mula pa noong bata siya. Ang asawa kong si Lourdes ay naglagay ng mantel na minana namin sa nanay ko at ang manugang kong si Sofia, Sophie, ay nagdala ng dessert mula sa sikat na panaderya sa kapitbahayan. Mukhang perpekto ang lahat, gaya ng lagi naming sinisikap na mangyari. Si Helo, ang kaisa-isa kong anak na ngayon ay 35 na, ay dumating ng gabing iyon na may kakaibang ekspresyon. Napansin ko ito mula nang tumawid siya sa pintuan. Hindi ito ang karaniwan niyang ngiti, iyong nagpapaliwanag sa buong bahay noong bata pa siya. May malamig sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi ko pa nakita sa loob ng maraming taon. Habang naghahapunan, pilit ang usapan. Nagkomento si Lourdes tungkol sa panahon. Nagsalita si Sophie tungkol sa trabaho niya sa real estate, ngunit si Jello ay tahimik, nilalaro lang ang pagkain sa kanyang plato nang hindi halos tikman. Sinubukan kong panatilihing masaya ang kapaligiran, gaya ng dati, nagkukwento ng mga anekdota ng linggo, nagtatanong tungkol sa kanilang mga plano. Nang isinisilbi ko ang pangalawang plato, doon ito nangyari. Binitawan ni Jello ang tinidor sa plato, na may metalikong ingay na umalingaw-ngaw sa buong kusina. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata at may kalamigan na hindi ko pa narinig sa kanyang boses. Sinabi niya, "Itay, nandyan ka dahil bahay mo ito, pero hindi dahil welcome ka." Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Natigilan si Lourdes. Ang kutsara ay kalahati lang ang nararating sa kanyang bibig. Ibinaba ni Sophie ang tingin sa kanyang plato, at ako. Pakiramdam ko ay sinaksak ako sa dibdib. "Ano ang sinabi mo?" Naibulong ko, iniisip na mali ang narinig ko, na naglalaro lang ang aking 67 taong gulang na pandinig sa akin. "Ang narinig mo," tugon ni Jello ng walang kurap. "Teknikal na iyo ang bahay na ito, oo, pero hindi ibig sabihin na gusto ang presensya mo rito." Sinubukan kong iproseso ang mga salitang iyon. Ito ang parehong bata na tumatakbo sa akin kapag umuuwi ako galing sa trabaho, ang parehong humihingi ng kwento bago matulog, ang parehong tumawag sa akin na kanyang bayani noong may problema siya sa eskwela. Paano posible na ang parehong bata na iyon, na ngayon ay isa ng lalaki, ay nagsasabi sa akin na hindi ako welcome sa sarili kong bahay? "Jello," sumingit si Lourdes na may nanginginig na boses, "huwag kang magsalita ng ganyan sa tatay mo." "Hindi, inay," sagot niya ng may pagkakaisa. "Oras na para maging malinaw ang lahat. Kailangang maintindihan ni Itay na magbabago ang mga bagay." Nagsimulang gumana ang isip ko ng mabilis. Magbabago? Anong mga bagay ang magbabago at bakit walang nagtanong sa akin tungkol sa mga sinasabing pagbabagong ito? Tiningnan ko si Lourdes, naghahanap ng sagot sa kanyang mga mata, ngunit iniiwasan niya ang tingin ko. "Anong mga pagbabago ang sinasabi mo, anak?" Tanong ko, sinusubukang manatiling kalmado kahit na sa loob ko ay pakiramdam ko ay gumagalaw ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. "Pag-uusapan pa natin yan," iyon lang ang tugon niya bago tumayo mula sa mesa. "At Sophie, alis na tayo." At sa gayon, nang walang karagdagang paliwanag, kinuha ng anak ko at manugang ko ang kanilang mga gamit at umalis. Iniwan akong nakaupo sa kusina ko na may isang plato ng paella na hindi ko na kayang lunukin at 1,000 tanong na walang sagot. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon, nanatili akong gising sa paborito kong upuan, ang parehong upuan kung saan ko kinakalong si Jello noong sanggol pa siya. Inuulit-ulit ang bawat salita, bawat kilos, bawat tingin mula sa hapunan na iyon. May nagawa ba akong mali?
May nasabi ba akong naka-offend sa kanya? Bakit hindi mas matindi ang pagtatanggol ni Lord sa aming pamilya? Ngunit habang lumilipas ang oras at papalapit ang bukang liwayway, may nagbago sa loob ko. Ang paunang kalungkutan ay napalitan ng ibang pakiramdam, ang pangangailangan na maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Nagtayo ako ng kumpanya mula sa wala. Nalampasan ko ang mga krisis sa ekonomiya. Gumawa ako ng mahihirap na desisyon sa loob ng mga dekada. Hindi ako mananatiling nakaupo at nagrereklamo ng hindi naghahanap ng mga sagot. Alas 6 ng umaga ng Lunes, ika-16 ng Marso, ginawa ko ang desisyon na magpapabago sa lahat. Aalamin ko kung ano ang nagtatago sa likod ng mga malulupit na salitang iyon. Binanggit ng anak ko na magbabago ang mga bagay at kailangan kong malaman kung ano mismo ang ibig sabihin nito. Habang naghahanda ako ng kape sa umaga, nagbubuo na ang isip ko ng plano. Kung may natutunan ako sa aking 47 taon sa buhay, ito ay ang mga sagot ay hindi dumarating ng kusa. Kailangan mo itong hanapin. Noong Lunes ng umaga, pagkatapos ng isang gabing walang tulog, nagpasya akong harapin si Lourdes ng direkta. Hindi ako maaaring patuloy na mamuhay ng may kawalan ng katiyakan tungkol sa nasaksihan ko noong nakaraang gabi. Ang asawa ko, sa loob ng 42 taon ng kasal, ay kailangang magbigay sa akin ng paliwanag. Nakita ko siya sa kusina na naghahanda ng agahan na parang walang nangyari. Suot niya ang asul na bata, bathrobe, na labis kong gusto, ang parehong ginagamit niya noong kami ay magkasintahan pa lamang. Ngunit ngayon, tinitingnan siya ng detalyado, napansin ko ang ibang bagay sa kanyang mga kilos. May tensyon sa kanyang mga balikat, isang paninigas na hindi natural sa kanya. Lourdes, sabi ko ng may matatag na boses, kailangan nating mag-usap. Hindi siya tumingin sa itaas mula sa coffee maker. Tungkol saan, Esteban? Tungkol sa nangyari kagabi. Tungkol sa sinabi ng anak natin at tungkol sa kung bakit mukhang hindi ka nagulat. Doon siya huminto. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay ang tasa sa counter. Pagkatapos ng ilang segundo na parang walang hanggan, humarap siya sa akin na puno ng luha ang kanyang mga mata. Alam ko na darating ang sandaling ito. Bulong niya. Anong sandali, Lourdes? Ano ang sinasabi mo? Umupo siya sa upuan sa harap ko. Ang parehong upuan kung saan ko pinakain si Gelo noong maliit pa siya. Kung saan kami nagbahagi ng libu-libong masayang agahan. Ngunit ngayon ang upuan na iyon ay parang milya-milya ang layo. Esteban, 3 linggo na ang nakalipas. Dumalaw si Gelo. Balisang-balisa siya. Nag-uusap tungkol sa mga plano, tungkol sa kinabukasan, tungkol sa mga bagay na ayaw kong marinig. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Anong klaseng mga plano? Sa tingin niya, naniniwala siya na masyado na tayong matanda para hawakan ang lahat ng ito. Sumenyas siya na sumasaklaw sa buong bahay. Nababayaran na ang mortgage, lumalaki ang savings, at sabi niya mas maganda kung, Lourdes, sabihin mo nang malinaw sa akin. Kung hatiin na natin ang mga ari-arian ngayon bago pa maging huli ang lahat. Bumagsak sa akin ang mga salitang iyon na parang maso. Hatiin ang mga ari-arian. Nagpaplano ang anak ko na hatiin ang aking yaman habang buhay pa ako at nasa perpektong kalusugan. At ano ang sinabi mo sa kanya? Tanong ko, kahit na natatakot ako sa sagot. Tinakpan ni Lourdes ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Sa una tumanggi ako ng lubusan. Sinabi ko sa kanya na siya ang tatay niya, na nagsakripisyo kami sa buong buhay namin para sa kanya, na ang bahay na ito ang aming tahanan. Sa una, pero nagpumilit siya, Esteban, araw-araw. Tinawagan niya ako sa umaga kapag lumalabas ka para maglakad. Binibisita niya ako sa hapon kapag nasa workshop ka. Ipinaliwanag niya na hindi ito personal, na ito lang ang pinakamatalinong gawin mula sa pananaw ng pananalapi. Pakiramdam ko ay may nakikita akong estranghero. Ang babaeng ito na nakasama ko sa higaan sa loob ng 4 na dekada ay nagtatago sa akin ng mga lihim na pag-uusap kasama ang aming anak tungkol sa sarili kong kinabukasan. At si Sophie? Tanong ko. Kasali rin ba siya? Si Sophie ang unang nagkaroon ng ideya. Umamin si Lourdes nang may nanginginig na boses. Nagtatrabaho siya sa real estate. Alam niya ang merkado. Sabi niya ang bahay na ito,
ay nagkakahalaga na ngayon ng higit pa sa binayaran natin, na malaki ang itinaas ng halaga ng kapitbahayan. Nagsimulang magkaanyo ang lahat sa isip ko. Hindi lang ito isang tampo ng anak ko o isang panandaliang krisis ng pamilya. Ito ay isang kalkuladong plano, isang estratehiya sa pananalapi na idinisenyo ng manugang ko at isinagawa ng sarili kong anak sa tahimik na pakikipagsabuatan ng asawa ko. Gaano katagal na nila itong pinaplano? Tanong ko nang may pinakalmadong boses na kaya kong ipunin. Mula noong Enero, pag-amin niya, pinuntahan ni Sophie si Gelo sa isang abogado na dalubhasa sa Mana. Tila may mga legal na paraan para mapabilis ang paghahati ng mga ari-arian kung sumasang-ayon ang lahat ng partido. At ako, putol ko sa kanya. Kailan ko malalaman na bahagi ako ng kasunduang ito? Sabi ni Gelo. Ipapaliwanag niya sa iyo ng paunti-unti na ipapakita niya sa iyo ang mga benepisyo na maaari ka pa ring manatili rito. Pero sa legal na paraan, hahatiin ang ari-arian sa pagitan nating tatlo. Ang kalamigan ng buong plano ay nagpahinga sa akin. Hindi lang nila dinisenyo ang aking kinabukasan nang hindi ako kinokonsulta, kundi nag-isip sila ng paraan para ipamukhang para sa sarili kong kapakanan ito. At ang savings, ang retirement account, ang mga investments na ginagawa ko sa loob ng 30 taon? Ipinikit ni Lourdes ang kanyang mga mata bago sumagot. Lahat, Esteban. Kasama sa plano ang lahat. Tumayo ako mula sa mesa. Kailangan kong kumilos, mag-isip, iproseso ang impormasyong ito. Naglakad ako patungo sa bintana na nakaharap sa hardin, ang parehong hardin kung saan ko tinuruan si Gelo na maglaro ng soccer, kung saan namin ipinagdiwang ang kanyang mga kaarawan, kung saan nagtatanim si Lourdes ng kanyang mga paboritong rosas. At sumasang-ayon ka sa lahat ng ito? Tanong ko nang hindi lumilingon. Hindi ko alam, Esteban. Nalilito ako. Sabi ni Gelo ito ang pinakamahusay para sa lahat, na maiiwasan natin ang mga problema sa hinaharap na sa ganitong paraan masisiguro nila na hindi ako magbabago ng isip sa paglaon. Ang katahimikan ni Lourdes ang lahat ng sagot na kailangan ko. May iba pa ba? Dagdag niya nang halos hindi marinig ang boses. Binanggit ni Gelo na kung hindi ka voluntaryong pumayag, may mga legal na pamamaraan. Mga legal na pamamaraan para ideklara ang isang tao na walang kakayahan na hawakan ang sarili niyang mga usapin. Sa sandaling iyon, lubos kong naintindihan ang magnitude ng kinakaharap ko. Hindi lang ito isang pagtataksil ng pamilya. Ito ay isang kudeta na maingat na inorkestra laban sa sarili kong buhay at autonomiya. Habang nakatingin ako sa bintana, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa akin. Sa loob ng 6 to 7 taon, itinayo ko ang aking reputasyon bilang isang taong mapag-isip, analytical at estratehiko. Hindi ko hahayaan na maliitin nila ako ngayon. Salamat sa pagsasabi ng totoo, Lourdes, sabi ko sa wakas, lumingon sa kanya. Ngayon, alam ko na kung saan ako nakatayo. Nang gabing iyon, habang umiiyak si Lourdes sa kwarto, umupo ako sa aking mesa at nagsimulang gumawa ng listahan ng lahat ng kailangan kong malaman. Kung gusto ng pamilya ko na maglaro ng legal at pinansyal na estratehiya, malalaman nila sa lalong madaling panahon na labis nilang minamaliit ang kanilang kalaban. Ang mga sumunod na araw ay ang pinakaproduktibo sa aking buhay sa mga tuntunin ng pag-iipon ng impormasyon. Sa loob ng 40 taon ng pagtatrabaho sa negosyo, natutunan ko na ang mga detalye ay mahalaga. At ngayon ang karanasang iyon ay magiging pinakamahusay kong sandata. Nagsimula ako sa pagsusuri sa lahat ng mga dokumento sa pananalapi na nakatago sa aking mesa. Bank statements, insurance policies, titulo ng ari-arian, certificate of investment. Lahat ay maingat na inorganisa sa mga folder na pinanatili kong updated sa loob ng mga dekada. Ngunit ngayon tiningnan ko sila sa ibang mga mata, naghahanap ng anumang kahina-hinalang paggalaw. Noong Miyerkules, ika-22 ng Marso, nang gawin ko ang unang nakakaalarmang pagtuklas. Sa bank statement noong Pebrero, lumabas ang 2 katanungan na hindi ko pinahintulutan. May humingi ng impormasyon tungkol sa aking current account at savings account. Ang mga petsa ay eksaktong tumugma sa kung ano ang ipinagtapat sa akin ni Lourdes tungkol sa mga lihim na pagbisita ni Gelo. Agad akong tumawag sa bangko matapos magpakilala sa manager, si G. Joaquin,
Nakilala ako sa loob ng 15 taon na kumpirma ko ang aking mga hinala. Don Esteban, ipinaliwanag ni G. Joaquin ng may pagkailang. Nagpakita rito ang anak ninyo na may power of attorney na pirmado ninyo. Kailangan daw niya ng impormasyon para tulungan kayo sa tax declaration. Isang power of attorney na pirmado ko? Tanong ko, pakiramdam ko ay lumamig ang dugo ko. Opo, sir. Sinuri namin ang lagda sa aming database at eksakto itong tumugma. Ibinaba ko ang telepono ng may kakilakilabot na katiyakan. Ang sarili kong lagda ay pinalsipika. Nakuha ni Gelo ang access sa kumpidensyal na impormasyon gamit ang mapanlinlang na mga dokumento. Hindi na lang ito isang pagtataksil ng pamilya, ito ay isang krimen. Nang gabing iyon, habang lumabas si Lourdes para bumili ng gamot para sa kanyang presyo ng dugo, nagpasya akong suriin ng lubusan ang silid na ginagamit ni Gelo kapag bumibisita siya sa amin. Ito ay isang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo kung saan kami nagtatago ng mga libro at kung saan siya madalas magtrabaho gamit ang kanyang laptop kapag nananatili siyang maghapunan tuwing linggo. Sa drawer ng mesa, nakita ko ang isang bagay na nagpahinga sa akin. Mga photocopy ng lahat ng personal kong dokumento. Pasaporte, ID, titulo ng bahay, insurance policies, pati na rin ang kopya ng mga resibo ng medikal mula sa huling mga pagsusuri ko. Lahat ay naroon, perpektong nakaorganisa sa isang asul na folder na hindi ko nakilala. Ngunit ang pinaka-nakakabahala ay nasa huling pahina. Isang sulat kamay na draft na may sulat ni Gelo. Ito ay isang detalyadong timeline na kasama ang mga tiyak na petsa at konkretong aksyon. Abril, kumuha ng independenteng medikal na pagsusuri. Mayo, magsumit ng legal na dokumentasyon. Hunyo, paunang paglipat ng mga asset. Hulyo, pinal na lagda. Plinano ng anak ko ang susunod na 4 na buwan ng buhay ko nang hindi ko alam. Nagtatag pa siya ng mga deadline para sa bawat yugto ng kanyang estratehiya. Kinunan ko ng litrato ang bawat dokumento gamit ang cellphone ko. Tinitiyak na hindi mapapansin na sila ay ginulo. Kung maingat na dinodokumento ni Gelo ang lahat, gagawin ko rin. Noong Huwebes ng umaga, nagpasya akong mag-imbestiga ng mas malalim. Naalala ko na binanggit ni Gelo ang mga konsultasyon sa mga abogado. Kaya naghanap ako sa kasaysayan ng tawag sa landline ng bahay. Laging iginigiit ni Lourdes na panatilihin ang landline para sa mga emergency. At ngayon natutuwa ako sa desisyong iyon. Sa mga tawag na ginawa sa nakalipas na mga linggo, nakakita ako ng ilang numero na hindi ko nakilala. Gamit ang online phone directory, natukoy ko na 2 sa mga numerong iyon ay kabilang sa mga law firm na dalubhasa sa batas ng pamilya at mana. Nang may labis na pag-iingat, tinawagan ko ang una sa kanila. Nagpanggap akong isang potensyal na kliyente na interesado sa proseso ng legal na incapacitation, kawalan ng kakayahan. Ang sekretarya, nang walang hinala, ay nagpaliwanag sa akin na nagkaroon sila ng mga kamakailang konsultasyon tungkol sa mga kaso ng mga matatanda na nangangailangan ng legal na proteksyon mula sa kanilang mga kamag-anak. Ang pangalawang tawag ay mas naglantad pa. Agad na nakilala ng abogado na si Attorney Rodrigo Santamaria ang aking apelyido nang magpakilala ako. Dapat kayo ang ama ni Angelo Reyes, sabi niya, nang hindi nag-iisip. Nandito ang anak ninyo noong nakaraang linggo, nagkonsulta tungkol sa mga pamamaraan ng tutela, guardian, custody. Agad akong nag-hang up, ngunit nakuha ko na ang lahat ng impormasyon na kailangan ko. Hindi lang pinalsipikan ng anak ko ang mga dokumento at inipon ang aking personal na data, kundi nagkokonsulta siya ng partikular kung paano ako ideklara na legal na walang kakayahan. Nang gabing iyon habang naghahapunan kami ng tahimik, tiningnan ko si Lourdes ng detalyado. Ang kanyang mga kilos ay kinakabahan. Iniiwasan niya ang tingin ko at halos hindi kinakain ang pagkain. Malinaw na ang presyo ng pagtatago ng lihim ay labis na nakaaapekto sa kanya. Kumusta ang araw mo? Tanong ko ng normal na parang wala akong natuklasan. Ayos lang, normal, mabilis niyang sagot. Pumunta ako sa palengke, pagkatapos ay sa botika. Tumawag ba sa iyo si Gelo ngayon? Kitang-kita ang pagkatensyon niya. Hindi. Bakit mo na itatanong? Wala lang, kuryosidad lang. Ngunit alam kong tumawag siya.
Nakita ko ang log sa telepono, isang tawag na 32 minuto noong 2:00 ng hapon. Eksakto nang lumabas ako para maglakad. Nagpasya ako noong Biyernes na gumawa ng mas matapang na hakbang. Sinamantala ko ang pagpunta ni Lourdes sa kanyang lingguhang appointment sa doktor para suriin ang lubusan ng bahay. Sa master's bedroom, sa loob ng aparador ni Lourdes, nakita ko ang isang maliit na kwaderno na nakatago sa kanyang damit panloob. Ang mga tala ay sulat kamay niya at idinokumento ang mga pag-uusap sa telepono kay Gelo sa loob ng nakaraang 5 linggo. May mga tiyak na petsa, mga buod ng bawat tawag, at ang pinaka nakakagulat, mga listahan ng aking pang-araw-araw na gawain, oras ng pag-alis at pagdating, mga appointment sa doktor, pati na rin ang aking mga mood. Ang sarili kong asawa ay nag-espiya sa akin at nagre-report ng aking mga aktibidad sa aming anak na parang isang undercover agent. Sa huling entry, may petsang nakaraang araw. Nabasa ko ang isang bagay na nagpalubha sa aking dugo. Sabi ni Jello na handa na ang lahat. Sa susunod na linggo, kakausapin niya si Itay ng direkta. Kung tumanggi, ipapatupad nila ang Plan B. Sabi niya, wala nang atrasan. Isinara ko ang kwaderno at inilagay ito eksakto kung saan ko ito nakita. Ngayon mayroon na akong pisikal na ebidensya ng buong pagsasabwatan. Pinalsipikang mga dokumento, lihim na legal na konsultasyon, domestic espionage, pag-eespiya sa bahay, at isang tiyak na timeline ng mga aksyon sa hinaharap. Habang bumabalik ako sa aking mesa, isang kakaibang pakiramdam ng kalinawan ang bumalot sa akin. Sa buong buhay ko, humarap ako sa mga komplikadong hamon sa propesyonal. Nalampasan ko ang mga krisis sa ekonomiya. Gumawa ako ng mahihirap na desisyon sa ilalim ng presyon, ngunit hindi pa ako humarap sa anumang bagay na nangangailangan ng ganoong kalaking kapasidad ng estratehiya tulad nito. Ang pamilya ko ay nagkamali ng malaki. Inakala nila na ako ay isang matandang walang magawa at madaling hulaan. Malapit na nilang matuklasan kung gaano sila nagkamali. Nang gabing iyon nagsimula akong gumawa ng sarili kong plano ng aksyon. Kung may timeline sila, magkakaroon ako ng mas maganda. Kung nagkonsulta sila sa mga abogado, magkokonsulta ako sa mas magagaling. Kung inakala nila na maaari nila akong manipulahin gamit ang pagmamahal ko sa pamilya, matututunan nila na ang karanasan sa mga dekada sa mundo ng negosyo ay nagturo sa akin na ihiwalay ang damdamin mula sa estratehiya kung kinakailangan. Nagsimula na ang digmaan, ngunit hindi pa nila alam. Noong Sabado, 21 ng Marso, nagpasya akong palawakin ang aking investigasyon lampas sa hangganan ng aking tahanan. Kung ang pagsasabwatang ito ay kasing detalyado at sopistikado gaya ng tila, kailangan kong maintindihan kung gaano kalayo ang abot ng kanilang mga galamay at sino pa ang maaring kasali. Ang una kong pinuntahan ay ang opisina ng aking accountant, si G. Fernando, na naghawak ng aking personal na pananalapi sa loob ng nakaraang 12 taon. Si G. Fernando ay isang taong maingat at diskreto, mga katangiang palagi kong pinahahalagahan, ngunit ngayon kailangan kong malaman kung ang diskresyong iyon ay nakompromiso. Fernando, sabi ko ng direkta nang umupo kami sa kanyang opisina, kailangan mong sabihin sa akin ng may ganap na katapatan kung may sino man sa pamilya ko ang nagtatanong tungkol sa aking pinansyal na mga usapin. Agad na nagbago ang ekspresyon niya. Ang pagkailang sa kanyang mukha ay nagkumpirma sa aking mga hinala. Don Esteban, nagsimula siya ng may kaba. Ang manugang ninyo, si Sofie Garcia, ay dumating sa akin 3 linggo na ang nakalipas. Sabi niya, kayo raw ang nagpadala sa kanya para kumuha ng buod ng inyong sitwasyon sa ari-arian. At ano ang sinabi mo sa kanya? Sa una tumanggi ako siyempre, pero nagpumilit siya na may authorization kayong pirmado. May kopya pa siya ng inyong ID at alam niya ang mga tiyak na detalye tungkol sa inyong investments na kayo lang ang dapat makaalam. Sumama ang tiyan ko. Ginamit ni Sofie ang impormasyon na inipon ni Gelo mula sa aking mga dokumento para kumbinsihin ang sarili kong accountant na kumikilos siya nang may pahintulot ko. Anong impormasyon ang ibinigay mo sa kanya eksakto? Iniluwa ni G. Fernando ang kanyang kurbata, kitang-kita ang pagkailang. Ibinigay ko sa kanya ang kumpletong buod ng inyong mga asset, ang 2 ari-arian,
ang bank accounts, ang pension plan, ang mga stocks ng dating kumpanya, lahat. Lahat? Tanong ko. Pakiramdam ko ay lumalalim ang pagtataksil. Opo, sir. Ipinaliwanag ko rin sa kanya ang istruktura ng inyong investments at ibinigay ko sa kanya ang updated valuation ng bawat asset. Nanatili akong tahimik sa loob ng ilang sandali, pinoproseso ang magnitude ng narinig ko. Si Sophie ay hindi lang may access sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa aking yaman, kundi alam niya ang bawat detalye ng aking sitwasyon sa pananalapi ng may eksaktong katumpakan. Binanggit ba niya kung bakit niya kailangan ng impormasyong iyon? Sabi niya nagpaplano sila ng isang sorpresa para sa inyong kaarawan, isang bagay na may kinalaman sa reorganization ng inyong investments para i-optimize ang mga buwis. Isang reorganization ng aking investments. Ang kabalintunaan ay halos nakakatawa. Ang sarili kong pera ay ginagamit para punduhan ang plano na aagawin ito sa akin. Pagkatapos umalis sa opisina ni G. Fernando, nagpasya akong bisitahin ang aking primary physician, si Dr. Patricio Mendoza, na nag-alaga sa akin sa loob ng nakaraang 8 na taon, kung kasama sa plano ni Gelo ang isang independenteng medikal na pagsusuri. Kailangan kong malaman kung gumawa na sila ng mga hakbang sa direksyong iyon. Dr. Mendoza, sabi ko sa kanya sa panahon ng mukhang isang regular na konsultasyon. May natanggap ka bang tawag mula sa pamilya ko na humihingi ng impormasyon tungkol sa aking kalagayan sa kalusugan? Agad at nakakabahala ang reaksyon niya. Opo, tumawag ang anak ninyo noong nakaraang linggo. Nagtatanong tungkol sa inyong cognitive capacity at pangkalahatang kalusugan. At ano ang sinabi mo sa kanya? Ipinaliwanag ko sa kanya na hindi ako maaaring magbigay ng medical na impormasyon nang walang inyong tahasang pahintulot, syempre. Pero nagpumilit siya ng husto. Sinasabing nag-aalala siya tungkol sa ilang episodes of confusion na sinasabi niya na naranasan ninyo kamakailan. Episodes of confusion? Ulit ko nang hindi makapaniwala. Opo, binanggit niya na kamakailan lang ay nakakalimutan ninyo ang mga mahahalagang pag-uusap, inuulit ang parehong mga tanong, at nagpapakita ng mga palatandaan ng temporal disorientation. Ang katapangan ni Gelo ay nagpahinga sa akin. Hindi lang siya nag-iipon ng medikal na impormasyon tungkol sa akin, kundi gumagawa siya ng mga sintomas na hindi umiiral para bumuo ng isang kaso ng cognitive deterioration. Doktor, sinuri mo ako 1 buwan pa lang ang nakalipas. May napansin ka bang anumang palatandaan ng cognitive deterioration sa akin? Wala po, Don Esteban. Ang inyong cognitive functions ay perpektong normal para sa inyong edad. Sa katunayan, ang inyong mental agility ay mas mataas kaysa sa maraming pasyente na 20 taong mas bata. Sinabi mo ba yan sa anak ko? Ipinaliwanag ko sa kanya ng malinaw pero nagpumilit siya na baka kailangan kong i-refer kayo sa isang espesyalista sa geriatrics para sa mas malalim na pagsusuri. Ngayon, lubos kong naintindihan ang estratehiya. Sistematikong bumubuo si Gelo ng isang dosye na magbibigay katwiran sa isang deklarasyon ng kawalan ng kakayahan. Pinalsipikan niya ang mga dokumento, nag-ipon ng detalyadong pinansyal na impormasyon, nagkonsulta sa mga dalubhasang abogado, at ngayon sinusubukan niyang magtatag ng isang gawa-gawang medikal na kasaysayan. Nang gabing iyon, nagpasya akong gumawa ng surprise visit sa real estate office kung saan nagtatrabaho si Sophie. Kailangan kong suriin ng personal ang tunay na arkitekto ng planong ito. Ang opisina ng Morales at Associates Properties ay matatagpuan sa sentro ng lungsod sa isang modernong gusali na nagpapakita ng tagumpay ng lokal na negosyo ng real estate. Nang dumating ako, ipinagbigay alam sa akin ng receptionist na si Sophie ay may inaasikaso na kliyente, pero maaari ko siyang hintayin. Habang naghihintay, narinig ko ang mga bahagi ng kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng salamin na pinto ng kanyang opisina. Nakikipag-usap siya sa telepono at kahit na hindi ko matukoy ang lahat ng salita, nakita ko ang ilang pangungusap na nagpalubha sa aking dugo. Ang proseso ay mas abante kaysa sa inaakala namin. Napakaganda ng valuation ng pangunahing ari-arian. Dapat nating pabilisin ang timeline. Nang lumabas siya sa wakas para salubungin ako, ang kanyang ekspresyon ng pagkagulat ay nagkumpirma na ang aking pagbisita ay hindi inaasahan o ginusto. Esteban, sabi niya,
nang may pilit ng ngiti. Anong sorpresa na makita ka rito? Sophie, kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang mahalagang bagay. Dinala ko siya sa isang kalapit na coffee shop kung saan nagpasya akong subukan kung gaano kalayo ang abot ng kanyang duplicity, pagkukunwari. Sa loob ng 20 minuto nagkaroon ako ng tila kaswal na pag-uusap tungkol sa merkado ng real estate, ang mga presyo ng ari-arian sa aming kapitbahayan at ang mga investment trends. Tumugon si Sophie ng may profesional na sigasig, nagbibigay ng mga tiyak na detalye tungkol sa mga valuation at market opportunities. Ngunit ang pinakanakagulat sa akin ay ang kanyang tiyak na kaalaman tungkol sa eksaktong mga katangian ng aking ari-arian. Square meters, taon ng konstruksyon, mga pagpapabuti na ginawa, pati na rin ang mga detalye tungkol sa heating at electrical system na tanging ang isang taong maingat na nag-aral ng titulo ng ari-arian ang makakaalam. Nagsagawa ka ng napakalawak na pagsasaliksik tungkol sa mga ari-arian sa kapitbahayan, sabi ko ng kaswal. Trabaho ko yan, sagot niya, pero iniiwasan ang tingin ko. Alam mo pati ang mga napaka-espesipikong detalye tungkol sa bahay ko. Doon siya kitang-kitang kinabahan. Well, isa ito sa pinaka-emblematic na ari-arian sa lugar. Natural lang na pinag-aralan ko ito. Pinag-aralan para saan, eksakto? Ang katahimikan na sumunod ay mas nagsasabi kaysa sa anumang pagtatapat. Mabilis na humingi ng paumanhin si Sophie, sinasabing may urgent appointment at umalis sa coffee shop. Iniwan akong may ganap na katiyakan na siya talaga ang mastermind sa likod ng buong operasyon. Nang gabing iyon, pabalik sa bahay, umupo ako sa aking mesa at gumawa ng mental map ng buong pagsasabuatan. Ito ay mas malawak at mas sopistikado kaysa sa inakala ko noong una. Si Gelo ang emosyonal na executor. Ginagamit ang kanyang relasyon bilang anak para manipulahin ang sitwasyon. Si Sophie ang financial strategist. Nagbibigay ng teknikal na kaalaman at profesional na mga kontak. Si Lourdes ang internal informer. Nagbibigay ng access at patuloy na pagbabantay. At nagawa nilang pasukin ang aking bilog ng profesional na tiwala, kinumpromiso ang aking accountant at sinubukang manipulahin ang aking doktor. Ngunit nagawa nila ang isang mahalagang pagkakamali. Lubos nilang minamaliit ang aking kakayahan na matukoy, suriin at tumugon sa kanilang estratehiya. Sa loob ng kapronta-taon ng karanasan sa negosyo, humarap ako sa walang awang mga kakumpetensya, hindi tapat na mga kasosyo, at komplikadong mga krisis. Ang sitwasyong ito, bagaman masakit sa personal, ay hindi naiiba sa mga tuntunin ng estratehiya. Habang inaayos ko ang lahat ng ebidensya na inipon ko sa loob ng linggo, isang pakiramdam ng malamig na determinasyon ang bumalot sa akin. Hindi na lang ito tungkol sa pagtatanggol sa aking yaman o sa aking autonomiya. Ito ay tungkol sa pagtuturo ng isang mahalagang aral, tungkol sa mga kahihinatnan ng pagtataksil sa tiwala ng isang taong inilaan ang buong buhay niya para protektahan at magbigay para sa kanyang pamilya. Sa Lunes magsisimula ang Phase 2 ng aking investigasyon, pagtukoy ng mga kaalyado at paghahanda ng aking counter-offensive. Noong Lunes, ika-23 ng Marso, nagpasya ako na dumating na ang oras para baguhin ang aking papel mula sa tahimik na biktima tungo sa aktibong estratehiko. Sa loob ng katapusan ng linggo, maingat kong sinuri ang lahat ng impormasyon na naipon at ngayon kailangan ko ng mga pinagkakatiwalaang profesional na tutulong sa akin na protektahan ang aking itinayo sa loob ng mga dekada. Ang una kong tawag ay kay Atigraon Sebastian Morales, isang abogado na dalubhasa sa batas ng ari-arian na nakilala ko taon na ang nakalipas sa isang komperensya tungkol sa pagpaplano ng pananalapi para sa mga retiree. Si Sebastian ay may reputasyon na diskreto, mahusay at ganap na tapat sa kanyang mga kliyente. Don Esteban, bati niya nang dumating ako sa kanyang opisina ng umagang iyon. Isang kasiyahan na makita kayo pagkatapos ng mahabang panahon. Paano ako makakatulong sa inyo? Ipinaliwanag ko ang buong sitwasyon ng walang iniiwan na detalye. Ipinakita ko ang mga litrato ng mga dokumento na nakita ko. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga lihim na konsultasyon ni Gelo. Sa iba pang mga abogado at idinetalye ko ang timeline na itinatag nila nang hindi ko alam. Maingat na nakinig si Sebastian, kumukuha ng maingat na mga tala.
Ang kanyang ekspresyon ay naging mas seryoso sa bawat pagbubunyag. Don Esteban, sabi niya sa wakas, ang inyong inilalarawan sa akin ay bumubuo ng ilang seryosong krimen, pagpapalsipika ng mga dokumento, mapanlinlang na pagkuha ng kumpidensyal na impormasyon, at ang pinakanakakabahala, paghahanda ng isang proseso ng incapacitation ng walang tunay na medikal na batayan. Anong mga opsyon ang mayroon ako? Marami. Maaari tayong maghain ng mga reklamo sa kriminal, magtatag ng agarang precautionary measures para protektahan ang inyong mga asset, at ang pinakamahalaga, maaari tayong mauna sa anumang legal na hakbang na plano nilang gawin. Ipinaliwanag ni Sebastian sa akin na maaari naming ipatupad ang tinawag niyang preventive patrimonial shielding, pagprotekta sa ari-arian. Kasama rito ang pagbabago sa legal na istruktura ng aking mga ari-arian, pagtatatag ng irrevocable trust, hindi mababawi na trust, at paglikha ng medikal at psikolohikal na dokumentasyon na nagpapatunay sa aking ganap na kakayahan sa pag-iisip. Gaano katagal ang kailangan natin? Tanong ko. Kung mabilis tayong kikilos sa loob ng 2 linggo, maaari nating illegal shield ang lahat. Hindi nila maaabot ang anuman nang walang inyong tahasang pahintulot, kahit na makakuha sila ng pansamantalang deklarasyon ng kawalan ng kakayahan. Pinahintulutan ko siyang magpatuloy kaagad sa lahat ng protective measures. Humiling din ako sa kanya na diskretong imbestigahan ang mga abogado na kinonsulta ni Jello para maunahan ang kanilang posibleng mga hakbang. Ang pangalawa kong pinuntahan ay ang opisina ng clinical psychologist na si Dr. Maribel Jimenez, isang espesyalista sa geriatric evaluations. Kung plano ni Jello na kwestiyonin ang aking kakayahan sa pag-iisip, kailangan ko ng hindi mapag-aalinlangan ng propesyonal na dokumentasyon na magpapatunay sa kabaligtaran. Dr. Jimenez, ipinaliwanag ko, kailangan ko ng kumpletong psikolohikal na pagsusuri na magpapatunay sa aking kasalukuyang cognitive state. Sa sumunod na 3 oras, sumailalim ako sa isang malawak na battery ng mga pagsusulit, memory assessments, pagsusuri ng reasoning capacity, temporal and spatial orientation tests, at mga pagsusuri ng executive function. Ang mga resulta ay kategorya. Ang aking score sa lahat ng mga pagsusulit ay makabuluhang mas mataas kaysa sa average para sa aking grupo ng edad. Tiniyak sa akin ni Dr. Jimenez na magkakaroon ako ng kumpletong ulat sa loob ng 2 araw na may dokumentasyon na ituturing na definitibo ng anumang hukuman. Nang gabing iyon, binisita ko ang aking kapatid na si Remedios, Medios. 10 taong mas bata sa akin at ang tanging tao sa pamilya na lubos kong mapagkakatiwalaan. Si Medios ay nagtrabaho sa loob ng 30 taon bilang court secretary at alam niya ang legal na sistema ng mas mahusay kaysa sa maraming abogado. Esteban, sabi niya pagkatapos marinig ang buong kwento, mas seryoso ito kaysa sa inaakala mo. Kung makakakuha si Jello ng deklarasyon ng kawalan ng kakayahan kahit na pansamantala, maaari siyang gumawa ng mga desisyon na binding sa inyong ari-arian bago mo mababaligtad ang proseso. Ano ang inirerekomenda mo? Kailangan mong kumilos sa maraming fronts ng sabay-sabay, legal, pinansyal, at pamilya. Ngunit kailangan mo rin ng ebidensya na kumikilos sila ng may masamang hangarin. Iminungkahi sa akin ni Medios ang isang bagay na hindi ko naisip. I-record ang mga pag-uusap sa hinaharap kasama sina Jello at Lourdes. Legal itong gawin sa sarili kong bahay at magbibigay ito ng hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya ng kanilang tunay na intensyon. Dapat mo ring isaalang-alang ang pagbabago ng lahat ng inyong bank passwords at magtatag ng bagong security protocols, dagdag niya. Kung pinalasipikan nila ang lagda mo minsan, maaari nila itong gawin muli. Noong Martes, nagtungo ako sa aking bangko para makipagkita ng personal sa general manager na si G. Antonio Vega, na nakasama ko sa isang propesyonal na relasyon sa loob ng 15 taon. Antonio, sabi ko ng direkta, may nag-a-access sa impormasyon ng aking mga account gamit ang pinalsipikang dokumentasyon. Kailangan kong ipatupad ang mga extraordinary security measures. Seryosong kinuha ni Antonio ang usapin. Nagtatag kami ng isang espesyal na protocol kung saan
Ang anumang katanungan o transaksyon na may kaugnayan sa aking mga account ay mangangailangan ng direktang telephonic verification sa akin gamit ang mga security questions na ako lang ang nakakaalam. Don Esteban, ipinaliwanag niya sa akin, maaari rin nating i-freeze pansamantala ang access sa impormasyon tungkol sa inyong mga account habang iniimbestigahan namin kung paano nila nakuha ang data dati. Bilang karagdagan, iminungkahi niya na magbukas ako ng bagong current account sa ibang branch, ilipat doon ang karamihan ng aking likidong savings at panatilihin lang ang minimum funds sa mga orihinal na account. Noong Miyerkules, nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag na ganap na nagbago sa aking pananaw tungkol sa mga kaalyado na magagamit. Si Esperanza, Espe, Ruiz, ang nakababatang kapatid ni Lourdes, na tumawag mula sa Valencia, Spain. Ngunit iisipin natin na isang malayo o probinsyal na lungsod sa Pilipinas. Esteban, sabi ni Espe, nang may nag-aalalang boses. Tumawag sa akin si Lourdes kahapon, balisang-balisa. Nagkwento siya tungkol sa mga problema sa pamilya at mga plano ni Gelo na labis kong ikinababahala. Ano ang eksakto ang sinabi niya sa iyo? Na pinipilit siya ni Gelo na suportahan ng ilang uri ng legal na pamamaraan laban sa iyo. Nalilito at natatakot siya, pero pakiramdam niya hindi niya kayang salungatin ang sarili niyang anak. Ang impormasyong ito ay nakakapaglantad sa akin. Si Lourdes ay hindi isang masigasig na kasabwat, kundi isang biktima ng emosyonal na manipulasyon ni Gelo. Nagbigay ito sa akin ng bagong pananaw tungkol sa kung paano harapin ang sitwasyon sa aking asawa. Espe, handa ka bang makipag-usap kay Lourdes tungkol dito? Siyempre. Sa katunayan, plano kong bisitahin kayo sa susunod na linggo. Maaari akong tumulong kay Lourdes na makita ang sitwasyon mula sa ibang pananaw. Noong Huwebes, kinumpleto ko ang huling elemento ng aking defensive strategy. Kinuha ko ang serbisyo ng isang private investigator, si Gabriel Herrero, na dalubhasa sa mga kaso ng family fraud. Don Esteban, ipinaliwanag ni Gabriel sa akin, maaari naming imbestigahan ang lahat ng kamakailang aktibidad ng inyong anak at manugang, mga tawag sa telepono, legal na konsultasyon, personal na paggalaw ng pananalapi, pati na rin ang kanilang digital communications kung kinakailangan. Pinahintulutan ko siyang magpatuloy sa isang diskreto ngunit malawakang imbestigasyon. Kailangan kong malaman kung ano pa ang ibang ginawa nila at kung mayroon pa silang karagdagang mga kasabwat na hindi ko natukoy. Nang gabing iyon, habang sinusuri ko ang lahat ng mga dokumento at kontrata na pinirmahan ko sa loob ng linggo, napagtanto ko na may nagawa akong mahalaga. Nagbago ako mula sa pagiging isang vulnerable target tungo sa isang taong protektado ng maraming layers ng legal at pinansyal na depensa. Sinimulan na ni Sebastian ang mga patrimonial shielding procedures. Pinatunayan ni Dr. Jimenez ang aking perpektong kakayahan sa pag-iisip. Tiniyak ni Antonio ang aking mga pinansyal na mapagkukunan. Si Medios ay nagbigay sa akin ng praktikal na legal na payo. Si Espe ay magiging kaalyado ko para harapin si Lourdes at si Gabriel ay nag-iimbestiga sa aking mga kalaban. Ngunit ang pinakamahalaga ay nabawi ko ang isang bagay na nawala sa akin sa loob ng mga linggong iyon ng pagkalito at sakit. Ang ganap na kontrol sa sitwasyon. Hindi na ako tumutugon sa mga hakbang ng iba, kundi inaasahan ko sila at itinatatag ang sarili kong mga patakaran sa laro. Noong Biyernes ng gabi, habang hindi mapakali ang tulog ni Lourdes sa tabi ko, nanatili akong gising, nagpaplano ng susunod na mga hakbang. Binanggit ni Gelo sa kanyang timeline na ang Abril ay magiging buwan ng independenteng medikal na pagsusuri, ngunit pagdating ng sandaling iyon, matutuklasan niya na mayroon na akong hindi mapag-aalinlangan ng medikal na dokumentasyon, kumpletong legal na proteksyon, at matibay na ebidensya ng lahat ng kanyang mapanlinlang na aktibidad. Ang defensive phase ng aking estratehiya ay kumpleto na. Ngayon ay oras na para lumipat sa offensive. Noong Lunes, ika-30 ng Marso, nakatanggap ako ng balita na ganap na magbabago sa balanse ng mga puwersa sa tahimik na labanan na ito. Si Gabriel Herrero, ang aking private investigator,
ay nakatuklas ng impormasyon na lumampas sa aking pinakamasamang inaasahan. Don Esteban, sabi niya nang magkita kami sa kanyang opisina, kailangan ninyong umupo para marinig ito. Naglatag si Gabriel sa kanyang mesa ng isang serye ng mga litrato, bank statements at telephone transcripts na nakuha nila sa pamamagitan ng ganap na legal na pamamaraan. Ang inyong manugang na si Sophie ay matagal nang nag-oorganisa ng operasyong ito kaysa sa inakala natin. Nakakita kami ng ebidensya na nagsimula siyang mag-imbestiga sa inyong ari-arian mahigit 6 na buwan na ang nakalipas bago pa man kasali ang inyong anak. Ipinakita niya sa akin ang mga screenshots ng online searches na ginawa ni Sophie tungkol sa mga pamamaraan ng tutela para sa mga matatanda at anticipatory inheritance rights. Ang mga petsa ay nagsimula pa noong Setyembre ng nakaraang taon. Ngunit ang pinakamahalaga, patuloy ni Gabriel, ay natuklasan namin na si Sophie ay may malalaking utang na itinago niya sa kanyang asawa. Anong klasing utang? Namuhunan siya ng husto sa isang real estate project na ganap na nabigo. May utang siya na mahigit 10,000 sa iba't ibang private investors. Ang mga bayarin ay duwena noong Enero at agresibong pinipilit siya ng mga kreditor. Ang lahat ay nagkakatugma ng perpekto. Si Sophie ay hindi motivated ng pag-aalala sa pamilya o matalinong pagpaplano sa pananalapi. Desperado siyang bayaran ang mga utang na naglagay sa kanyang sariling solvency sa panganib. Alam ba ni Gelo ang tungkol sa mga utang na ito? Tanong ko. Tila hindi. Ipinahihiwatig ng aming mga source na nagawa ni Sophie na panatilihin siyang ganap na walang alam sa kanyang tunay na sitwasyon sa pananalapi. Pagkatapos ay ibinigay sa akin ni Gabriel ang pinakanakakagulat na dokumento, isang transcribed telephone conversation sa pagitan ni Sophie at ng isa sa kanyang mga creditor. Kung hindi ko maa-access ang mga asset na yon bago matapos ang Mayo, sabi ni Sophie, kailangan kong magdeklara ng bangkarota. Ang biyenan ko ay may ari-arian na nagkakahalaga ng higit sa 25,000 na halos inabandona. Siya ay isang matanda na nakatira lang sa kanyang asawa, walang tunay na kakayahan na pamahalaan ang yaman na iyon. Ang pagbasa sa mga salitang iyon ay parang suntok sa tiyan. Ginawa ni Sophie ang aking pamilya, ang aking tahanan, at ang aking yaman na isang simpleng transaksyon sa negosyo para lutasin ang kanyang sariling mga pagkakamali sa pananalapi. Mayroon pa, dagdag ni Gabriel. Si Gelo ay wala rin sa sitwasyong pang-ekonomiya na ipinapakita niya. Ang kanyang consulting business ay nawawala ng mga kliyente sa loob ng nakaraang taon. Ang kanyang kita ay bumaba ng halos 40%. Nagsimulang mabuo ang kumpletong larawan sa isip ko. Hindi ito tungkol sa isang planong maingat na pinag-isipan para sa aking kapakanan, kundi isang desperadong operasyon ng dalawang tao na may malubhang problema sa pananalapi na nagpasya na gamitin ang aking ari-arian bilang solusyon sa kanilang personal na krisis. Nang gabing iyon, nang bumalik ako sa bahay, nakita ko ang isang hindi inaasahang sorpresa. Dumating na ang hipag kong si Espe mula sa Valencia, tulad ng ipinangako niya. Nakaupo siya sa kusina, nakikipag-usap kay Lourdes, at ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay kitang-kita. Esteban, bati ni Espe ng may malinaw na pag-aalala. Kailangan nating mag-usap kaming tatlo tungkol sa nangyayari sa pamilyang ito. Sa sumunod na 2 oras, nagpatao si Espe kay Lourdes ng presyon na hindi ko nagawang gawin. Bilang nakababatang kapatid ngunit mas determinado, nagawa niyang kumpirmahin ni Lourdes ang mga detalye na itinago niya sa akin. Sabi ni Gelo na kung hindi ako makikipagtulungan, lilipat sila ni Sophie ng malayo at hinding-hindi ko na makikita ang aking mga apo. Pag-amin ni Lourdes na umiiyak. Anong mga apo? Tanong ni Espe ng bigla. Wala namang anak sina Gelo at Sophie. Ang pinaplano nilang magkaroon sa hinaharap, bulong ni Lourdes. Sabi ni Gelo gusto nilang magsimula ng pamilya pero kailangan muna nila ng economic stability. Nagpalitan kami ni Espe ng makabuluhang tingin. Ginamit ni Gelo ang pangako ng mga apo sa hinaharap para manipulahin ng emosyonal ang kanyang ina. Sinasamantala ang kanyang pagnanais na maging lola. Lourdes, sabi ni Espe ng may pagkakaisa.
Naiintindihan mo ba na ginagamit nila ang sarili mong mga pangarap laban sa iyo para nakawin ang ari-arian ng asawa mo? Doon tuluyang gumuho si Lourdes. Sa pag-iyak, inamin niya na sa loob ng mga linggo, pakiramdam niya ay may malubhang mali, pero natatakot siyang salungatin si Jello. Natakot din ako nang banggitin ni Jello na maaari nilang ideklara si Esteban na walang kakayahan, bulong niya. Alam kong perpekto ang takbo ng isip mo, pero nagpumilit siya na ito ay para lang sa pag-iingat. Tumayo si Espe mula sa mesa nang may ekspresyon ng pagkagalit. Lords, nagpaplano ang anak mo na sirain ang buhay ng sarili niyang ama para lutasin ang mga problema sa pera. Paano mo man lang maisip na suportahan ang ganyan? Sa mahalagang pag-uusap na iyon, nakakuha ako ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang asawa ko ay bumalik bilang kaalyado. Si Lourdes ay biktima ng emosyonal na manipulasyon, tulad ng pagiging biktima ko ng pinansyal na panlilinlang. Noong Martes, nakatanggap ako ng tawag mula kay Atipang, Sebastian Morales na nagpuno sa akin ng kasiyahan. Don Esteban, nakumpleto na namin ang lahat ng patrimonial shielding. Ang inyong mga asset ay protektado na ngayon sa ilalim ng isang legal na istruktura na nagpapahirap sa anumang unauthorized access. Ano ang eksakto ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin kahit na makakuha sila ng pansamantalang deklarasyon ng kawalan ng kakayahan, hindi nila maaabot ang anuman sa inyong mga ari-arian, bank accounts o investments nang hindi dumadaan sa isang kumpletong proseso ng hukuman na aabutin ng mga taon. Imbestigado rin ni Sebastian ang mga abogado na kinonsulta ni Jello. Magaling silang mga profesional, pero nagtatrabaho sila sa incomplete at false information. Kapag natuklasan nila na nagsinungaling sa kanila ang kanilang kliyente tungkol sa inyong kakayahan sa pag-iisip at tunay na sitwasyon ng pamilya, malamang naaatras sila sa kaso. Noong Miyerkules ipinatupad ko ang susunod na phase ng aking estratehiya, ang controlled confrontation. Oras na para malaman ni Jello na alam ko kung ano ang eksaktong pinaplano niya, ngunit nang hindi pa inilalantad ang abot ng aking mga countermeasures. Tinawagan ko siya sa telepono ng may kalmadong boses. Jello, sa tingin ko dapat tayong magkaroon ng seryosong pag-uusap tungkol sa kinabukasan. Maaari ka bang umuwi bukas ng hapon? Tungkol saan ang gusto mong pag-usapan, Itay? Tanong niya ng may pag-iingat. Tungkol sa mga pagbabago na binanggit mo sa hapunan noong nakaraang linggo. Sa tingin ko oras na para ipaliwanag mo sa akin kung ano mismo ang nasa isip mo. Napansin ko ang kanyang kaba sa telepono. Sige, pupunta ako bukas mga 6:00. Nang gabing iyon, kasama sina Lourdes at Espe bilang mga saksi, maingat akong nag-install ng isang recording system sa sala. Lahat ng sasabihin ni Jello ay mairerehistro bilang karagdagang ebidensya. Noong Huwebes ng hapon, habang naghihintay sa pagdating ng anak ko, inulit ko sa isip ko ang lahat ng elementong pabor sa akin. Kumpletong legal na proteksyon, ebidensya ng kanyang mapanlinlang na aktibidad, sertipikasyon ng aking kakayahan sa pag-iisip, nabawi ng mga kaalyado sa pamilya, impormasyon tungkol sa mga lihim na utang ni Sophie, at ngayon ang kakayahan na idokumento ang anumang bagong kasinungalingan o banta. Nang dumating si Jello ng 6:00 eksakto, nagdala siya ng isang folder ng mga dokumento at isang ekspresyon ng determinasyon na hindi ko napansin. Dumating siya na handa para sa isang pag-uusap na inakala niyang kontrolado niya. Umupo siya sa harap ko sa parehong sofa kung saan taon na ang nakalipas ay tinuruan ko siyang magbasa, kung saan kami nanood ng mga pelikula tuwing linggo, kung saan namin ipinagdiwang ang kanyang tagumpay sa akademiko. Ngunit ngayon, ang parehong sala na iyon ay naging isang battlefield kung saan pagdedesisyunan ang kinabukasan ng aming relasyon at ng aking autonomiya. Itay, nagsimula siya ng may seryosong boses, naglalatag ng mga dokumento na dala niya. Pinag-aralan namin ni Sophie ng detalyado ang inyong sitwasyon sa ari-arian. Naniniwala kami na may mahalagang mga oportunidad para sa optimization na dapat mong seryosong isaalang-alang. Tiningnan ko siya ng maingat habang inaayos niya ang mga papel sa coffee table. Ibinunyag ng kanyang body language ang kaba, ngunit pati na rin ang isang artipisyal na kumpiyansa na labis kong ikinabahala. Una sa lahat, sabi niya, tinuturo ang isang dokumento. Ang bahay na ito
ay kumakatawan sa isang unproductive asset. Nagkakahalaga ito ng mahigit 30,000 tuwan, 30 milyong piso, ngunit hindi nagbibigay ng anumang return. Ang bahay na ito ang tahanan ko, Gelo. Dito ka lumaki. Dito nakatira ang nanay mo. Eksakto kung bakit may economic sense na ilipat ang ari-arian ngayon, habang lahat tayo ay sumasang-ayon. Maaari mong panatilihin ang usufruct, karapatan na gamitin ang ari-arian habang buhay, ngunit ang nude property, legal na pagmamay-ari, ay mapupunta sa pangalan ko. Magbibigay daan ito sa amin na i-optimize ang mga buwis sa mana sa hinaharap. Ang kalamigan kung paano niya inilarawan ang plano na ang kinin ng aking bahay ay nakakagulo, ngunit pinanatili ko ang aking composure. Kailangan kong patuloy siyang magsalita para makuha ang buong pagtatapat na na-record. At ang iba kong investments? Doon nagiging mas komplikado ang sitwasyon. Tugon niya, nagpapanggap na teknikal ang tono. Masyado kang maraming diversification para sa isang taong tulad mo. Dapat mong pagsamahin ang lahat sa mas conservative at madaling pamahalaan na mga instrumento. Ipinakita niya sa akin pagkatapos ang isang detalyadong panukala kung saan ang aking mga stocks, bonds at time deposits ay ililikida at ililipat sa isang joint account na pamamahalaan niya para sa aking kapakinabangan. Gelo, sabi ko nang may sinasadyang pagkalito, mukhang napakakomplikado nito para sa aking pag-unawa. Maaari mo ba itong ipaliwanag ng mas simple? Nakita ko kung paano lumiwanag ang kanyang mga mata. Naniniwala na sa wakas ay natagpuan niya ang vulnerability na hinahanap niya. Kaya napakahalaga na hayaan mo akong tulungan ka, Itay. Ang mga desisyon sa pananalapi na ito ay masyadong komplikado para sa isang taong hindi pamilyar sa kasalukuyang mga merkado. Nagsasabi ka ba na wala na akong kakayahan na hawakan ang sarili kong mga usapin? Hindi ito tanong ng kakayahan. Mabilis siyang sumagot. Ito ay tanong ng efficiency. May background ako sa pananalapi. Naiintindihan ni Sophie ang merkado ng real estate. Maaari naming i-maximize ang halaga ng inyong ari-arian sa mga paraan na hindi mo kayang gawin mag-isa. Ito mismo ang pagtatapat na kailangan ko. Tahasang inamin ni Gelo na ang kanyang plano ay kumuha ng ganap na kontrol sa aking pananalapi sa ilalim ng pagkukunwari ng aking diumanoy incompetence. At paano kung tumutol ako sa mga pagbabagong ito? Ganap na nagbago ang dynamics ng pag-uusap sa tanong na yon. Kitang-kitang kinabahan si Gelo at nanatiling tahimik sa loob ng ilang segundo na parang walang hanggan. Itay, umaasa kaming hindi na kailangang umabot sa mas formal na mga hakbang. Anong klaseng formal na mga hakbang? May legal na posibilidad na magtatag ng isang tutela, custody, guardianship, kapag ang isang matanda ay wala sa kondisyon na gumawa ng rational financial decisions ng mag-isa. Naroon ang direktang banta na inaasahan ko. Kakatapos lang umamin ni Gelo, habang gumagana ang recorder, na kung hindi ko voluntaryong ibibigay ang aking ari-arian, magpapatuloy sila na ideklara ako na legal na walang kakayahan. Nagkonsulta ka ba sa abogado tungkol diyan? Tanong ko. Pinapanatili ang tono ng nag-aalalang matanda. Nakakuha ako ng preliminary advice, oo. Ang proseso ay hindi komplikado kapag may malinaw na ebidensya ng deterioration sa capacity of judgment. Anong ebidensya? Nagbukas si Gelo ng isa pang folder at ipinakita sa akin ang mga dokumento na nagpahinga sa akin. May mga litrato ng aking bahay na kinuha mula sa kalye, nagpapakita ng maliliit na kalat sa hardin. May mga kopya ng medical receipts kung saan niya ini-underline ang aking mga pagbisita dahil sa maliliit na issue sa kalusugan. Mayroon pang handwritten list ng mga nakakabahalang pag-uugali na kasama ang mga bagay tulad ng pag-uulit ng mga pag-uusap at madalas na pagkalimot. Tulad ng nakikita mo, sabi niya, nang may kumpiyansa na nakakakilabot, idinokumento namin ang ilang mga tagapagpahiwatig na maaaring maging concern ng isang independenteng medical evaluator. Tinulungan ako ni Sophie sa dokumentasyon. Ang kanyang profesional na karanasan ay napakahalaga para ipakita ang impormasyon ng may coherence. Sa sandaling iyon lubos kong naintindihan ang sophistication ng plano.
Hindi lang nila nagawang nakawin ang aking ari-arian, kundi maingat silang nagtayo ng isang false dossier para bigyang katwiran ng legal ang kanilang aksyon. Gelo, sabi ko, na nagpapakita ng mas nanginginig na boses kaysa sa karaniwan. Ang lahat ng ito ay labis na nakakabigla sa akin. Maaari ko ba itong pag-isipan sa loob ng ilang araw? Siyempre, Itay. Pero mahalaga na huwag mong patagalin ang desisyon. Ang mga oportunidad para sa fiscal optimization ay may mga deadline. Anong mga deadline? Ideal, dapat nating gawing formal ang lahat bago matapos ang Abril. Magbibigay ito sa amin ng sapat na oras para kumpletuhin ang mga transfers bago matapos ang fiscal year. Abril, eksakto ang petsa na nakita ko sa kanyang lihim na timeline. Kakatapos lang kumpirmahin ni Helo na mayroon silang tiyak na kalendaryo para kumpletuhin ang pag-angkin sa aking ari-arian. At paano kung sa mga araw na ito ng pagmumuni-muni, magpasya akong kumonsulta sa sarili kong mga tagapayo? Ang tanong ay kitang-kitang nagpakaba sa kanya. Itay, sa tingin ko ay magiging counterproductive ang pagsali ng mas maraming tao sa intimate family decisions. Bukod pa rito, nagawa na namin ang lahat ng kinakailangang pagsasaliksik. Pero sigurado akong hindi katututol na i-verify ko ang ilang detalye sa bangko ko. Ang problema, tugon niya ng may malinaw na pag-iingat, ay ang bangko mo ay maaaring hindi ganap na maunawaan ang family context ng mga desisyong ito. Maaari silang lumikha ng unnecessary confusion. Ito ang pangwakas na kumpirmasyon na kailangan ko. Si Jello ay hindi lang natatakot na kumonsulta ako sa mga independenteng profesional, kundi partikular siyang gustong iwasan na i-verify ng bangko ang impormasyon na ginamit nila para kumuha ng data tungkol sa aking mga account. Naiintindihan ko, sabi ko ng may tila pagpapasakop. Siguro magtitiwala ako sa iyong judgment, tulad ng palagi kong ginagawa. Nakita ko kung paano siya agad na nag-relax. Binigyang kahulugan niya ang aking sagot bilang pagsuko, nang sa katunayan ay ito ang konklusyon ng isang perpektong naisagawang pagtatanong. Itay, gusto kong malaman mo na ginagawa namin ang lahat ng ito para sa sarili mong kapakanan. Napagtanto namin ni Sophie na kailangan mo ng proteksyon kahit na hindi mo ito napapansin. Proteksyon mula saan? Mula sa sarili mo, pangunahin. Sa iyong edad, natural lang na unti-unting makompromise ang capacity of judgment. Mas mahusay na unahan ang mga problemang iyon bago pa sila maging irreversible. Ang mga huling salitang iyon ay ang hiyas ng buong recording. Tahasang inamin ni Gelo na naniniwala siyang compromised ang aking capacity of judgment na nagbigay ng perpektong ebidensya ng pagiging kasinungalingan ng kanyang mga motibo. Nang umalis siya ng gabing iyon, dala ang kanyang mga dokumento at ang kanyang veiled threats, naiwan akong nakaupo sa sala na may pakiramdam ng ganap na tagumpay. Nagawa kong ipagtapat niya ng lubusan ang kanyang tunay na intensyon. Nakakuha ako ng recorded evidence ng kanyang mga banta ng incapacitation at nakumpirma ko ang lahat ng mga detalye ng timeline na plano nila. Ngunit ang pinakamahalaga ay umalis si Helo na kumbinsido na nagawa niyang takutin at lituhin ako, nang sa katunayan ay nagbigay siya ng pangwakas na ebidensya na kailangan ko para ganap na sirain ang kanyang plano. Nang gabing yon, tinawagan ko si Attorney Sebastian Morales para ipaalam sa kanya ang tungkol sa recording. Don Esteban, ito ay pure gold mula sa legal na pananaw. Sa pagtatapat na ito, maaari tayong hindi lang magtanggol laban sa anumang pagtatangka ng incapacitation, kundi maghain din ng mga criminal charges para sa pagtatangka ng fraud at coercion. Habang naghahanda ako para matulog, nag-isip ako tungkol sa nagawa ko sa loob ng nakalipas na 3 linggo. Nagbago ako mula sa pagiging isang potensyal na biktima tungo sa pagkakaroon ng ganap na kontrol sa sitwasyon. Ang aking ari-arian ay legal shielded. Mayroon akong malawakang ebidensya ng lahat ng mapanlinlang na aktibidad ni Helo at Sophie. Nabawi ko si Lourdes bilang kaalyado. At ngayon mayroon akong recorded confession na magpapahirap sa anumang legal na aksyon laban sa akin. Ngunit ang pinakanakakasiya ay nagawa ko ang lahat ng ito nang hindi man lang naghihinala ang aking mga kalaban na wala na silang anumang kalamangan. Patuloy silang naniniwala na humaharap sila sa isang matanda na nalilito at vulnerable.
nang sa katunayan ay nahulog sila sa isang patibong na perpektong dinisenyo ng isang taong may mga dekada ng karanasan sa estratehiya sa negosyo. Bukas magsisimula ang pangwakas na yugto ng aking plano. Ang sistematikong pagkasira ng lahat ng kanilang itinayo laban sa akin. Noong Biyernes, 3 ng Abril, nagpasya ako na dumating na ang oras para lumipat mula sa tahimik na depensa tungo sa kalkuladong opensa. Sa loob ng 3 linggo, nag-ipon ako ng impormasyon, nagtayo ng mga proteksyon at naglatag ng mga patibong. Ngayon ay oras na para gamitin ang lahat ng arsenal na iyon sa isang mapaminsalang epektibong paraan. Ang una kong aksyon ay makipag-ugnayan ng direkta sa mga creditor ni Sophie. Ibinigay sa akin ni Gabriel Herrero ang kanilang contact details at nagpasya ako na nararapat nilang malaman ang tunay na sitwasyon ng kanilang debtor. Tinawagan ko si Nicolas Romero, ang pangunahing creditor, na namuhunan ng 5,000 sa nabigong real estate project ni Sophie. G. Romero, sabi ko. Ako si Esteban Reyes, biyenan ni Sofia Garcia. Sa tingin ko, dapat ninyong malaman na sinusubukan ng manugang ko na i-fraudulently access ang aking ari-arian para takpan ang mga utang niya sa inyo. Ang pag-uusap na sumunod ay naglantad. Kinumpirma sa akin ni Nicolas na paulit-ulit na tiniyak sa kanya ni Sophie na magkakaroon siya ng access sa malaking family resources bago ang Abril 30, ang deadline na nakipagnegosasyon siya para sa bayad. Gireyes, handa ba kayong garantiyahan ang mga utang ng inyong manugang? Hinding-hindi. Sa katunayan, inirerekomenda ko na maingat ninyong suriin ang anumang dokumento na maaaring ipakita niya na di umano'y suportado ng aking ari-arian. Malaki ang posibilidad na ito ay mga forgeries. Pagkatapos mag-hang up, alam kong nagtanim ako ng unang seed ng external pressure na magpapalubha ng husto sa mga plano ni Sophie. Sisimulan na ngayon ng kanyang mga creditor na mag-imbestiga ng mas malalim sa kanyang mga pangako ng bayad at anumang pagtatangka na gumamit ng fraudulent documents ay agad na matutukoy. Ang pangalawa kong aksyon ay mas direkta pa. Personal kong binisita ang opisina ng abogado na si Attorney Rodrigo Santa Maria na nagpapayo kay Jello tungkol sa mga pamamaraan ng tutela. Attorney Santa Maria, sabi ko nang magpakilala ako sa kanyang opisina ng walang appointment. Ako si Esteban Reyes at naiintindihan ko na nagkonsulta sa inyo ang anak ko tungkol sa aking di umano'y kawalan ng kakayahan sa pag-iisip. Ang ekspresyon ng pagkagulat at pagkailang ng abogado ay agad. G. Reyes, hindi ko po maaaring pag-usapan ang mga kaso ng ibang kliyente. Hindi ninyo kailangang pag-usapan ng anuman, sagot ko ng kalmado. Kailangan nyo lang makita ito. Ibinigay ko sa kanya ang kumpletong ulat ni Dr. Jimenez, nagpapatunay sa aking perpektong cognitive capacity, kasama ang isang kopya ng transcribed recording ng pag-uusap ko kay Jello, kung saan inamin niya na gumagawa siya ng false evidence. Attorney Santa Maria, sistematikong nagsinungaling sa inyo ang anak ko tungkol sa aking mental state at sitwasyon ng pamilya. Iminumungkahi ko na maingat ninyong suriin ang anumang dokumentasyon na ibinigay niya sa inyo dahil malaking bahagi nito ay maaaring bumubuo ng falsified evidence. Binasa ng abogado ang mga dokumento na may lalong lumalalang seryosong ekspresyon. G. Reyes, kung totoo ito, may napakalaking problema sa etika sa representasyon na hiniling sa akin. Tinitiyak ko sa inyo na ganap itong totoo at inaasahan ko sa inyo na ang anumang legal na pamamaraan batay sa false information ay sasalungatin ng masigla sa lahat ng magagamit na legal na tools. Nang umalis ako sa opisina na iyon, alam kong nawalan na si Jello ng kanyang pangunahing legal na tagapayo. Walang responsableng abogado ang magpapatuloy sa isang kaso nang alam na ang kanyang kliyente ay nagbigay ng false information ng sinasadya. Noong Lunes, 6 ng Abril, ipinatupad ko ang pangatlong phase ng aking counter-attack, ang financial exposure. Direktang nakipag-ugnayan ako sa boss ni Jello sa consulting firm kung saan siya nagtatrabaho. G. Carlos Herrera, sabi ko sa telepono. Ako ang ama ni Angelo Reyes, isa sa inyong mga consultant. Kailangan kong ipaalam sa inyo ang tungkol sa isang sitwasyon na maaaring makaapekto sa propesyonal na reputasyon ng inyong kumpanya.
Ipinaliwanag ko na ginagamit ni Gilo ang oras ng trabaho para kumonsulta sa mga abogado, mag-imbestiga ng mga legal na pamamaraan at magplano ng fraudulent patrimonial transfer operations. Binanggit ko rin na ginagamit niya ang mga resources ng opisina para magpalsipika ng mga dokumento at magsagawa ng mga aktibidad na maaaring bumubuo ng financial fraud. G. Reyes, napakaseryosong mga akusasyon ang mga ito. May ebidensya ba kayo ng inyong inaangkin? Mayroon akong kumpletong dokumentasyon ng lahat ng kanyang mga aktibidad sa loob ng nakalipas na 3 buwan. Handa akong ibigay ito sa inyo kung sa tingin ninyo ay kinakailangan na imbestigahan ang pag-uugali ng inyong empleyado. Ang pag-uusap na yon ay nakamit ang eksakto kung ano ang gusto ko. Lumikha ng karagdagang professional pressure kay Helo sa sandaling kailangan niya ng job stability para harapin ang mga problemang pinansyal na paparating. Noong Martes, nakatanggap ako ng isang galit na tawag mula kay Sophie na nagkumpirma na gumagana ng perpekto ang aking estratehiya. "Esteban!" sigaw niya sa telepono. "Ano ang sinabi mo kay Nicolas Romero?" Ngayon ay humihingi siya ng karagdagang mga garantiya at nagbabanta ng agarang legal na aksyon. Sinabi ko sa kanya ang totoo, Sophie, na wala akong intensyon na suportahan ang mga utang na ginawa mo nang hindi ako kinokonsulta. Hindi lang yon mga utang ko, mga family investments yon na maaaring makinabang sa ating lahat. Family investments? Kailan mo ako eksaktong kinonsulta tungkol sa mga investments na iyon bago mo ginawa? Ang katahimikan na sumunod ay naglantad. Walang sagot si Sophie sa tanong na yon dahil hindi niya kailanman naisip na kailangan niyang isali ako sa mga desisyon na makakaapekto sa aking ari-arian. Bukod pa rito, patuloy ko, ipinagbigay alam ko sa lahat ng aking financial advisors ang tungkol sa iyong mga pagtatangka na i-fraudulently access ang aking resources. Anumang dokumento na ipakita mo na may di umano'y pahintulot ko ay i-verify ng lubusan. Hindi mo ito maaaring gawin sa amin. Kami ang pamilya mo. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw, Sophie. Ang pamilya ay hindi nagpapalsipika ng mga dokumento. Ang pamilya ay hindi nagpaplano na ideklara na walang kakayahan ang kanilang patriarch, pinuno ng pamilya, para lutasin ang sarili nilang mga problema sa pananalapi. Naghangap ako sa telepono nang may kasiyahan na alam kong nagawa kong lumikha ng panic sa enemy camp. Ang mga external pressures na sinimulan ko ay nagtatagpo ng sabay-sabay kina Gelo at Sophie na nagpapalubha ng husto sa kanilang kakayahan na isagawa ang kanilang orihinal na plano. Noong Miyerkules ng gabi, lumitaw si Helo sa aking pintuan ng walang abiso. Ang kanyang hitsura ay ganap na naiiba sa confident man na bumisita sa aking bahay ilang araw na ang nakalipas. Mukha siyang gusot, kinakabahan at malinaw na nasa ilalim ng matinding presyon. "Itay, kailangan nating mag-usap ng madalian." "Tungkol saan, anak?" "Tungkol sa mga tawag na ginagawa mo. Tungkol sa mga bagay na sinasabi mo sa mga tao." "Anong mga tawag?" "Huwag kang magpanggap na inosente. Alam mo na sadyang sinasabotahe mo ang aming mga plano. Nakakabighani na makita kung paano ganap na inalis ng presyon ang kanyang fasad, pagpapanggap ng pag-aalala ng anak. Ngayon ay nagsasalita siya ng lantaran tungkol sa aming mga plano nang hindi sinusubukang itago ang kanyang tunay na intensyon. Gelo, i-verify ko lang ang impormasyon sa mga profesional na kilala ko sa loob ng mga taon. Nakakainis ba yun sa iyo?" "Siyempre nakakainis. Sadyang pinapalubha mo ang isang sitwasyon na maaaring malutas ng simple. Simple para kanino? Para sa lahat. Para sa pamilya, kasama ka. Lalo na para sa iyo. Hindi mo ba naiintindihan na sinusubukan ka naming protektahan mula sa sarili mo?" Ang pangungusap na iyon, ang climax ng buong confrontation. Ganap na inilantad ni Gelo ang kanyang tunay na mentality. Tunay siyang naniniwala na may karapatan siyang kumuha ng kontrol sa aking buhay at aking ari-arian laban sa aking kalooban na binibigyang katwiran ito bilang proteksyon. "Gelo," sabi ko sa kanya nang may pinakamalamig na boses na kaya kong ipunin. "Sa tingin ko, oras na para maintindihan mo ang isang bagay na mahalaga. Hindi ko kailangan ang proteksyon mo.
Ang kailangan ko ay igalang mo ang aking mga desisyon at ang aking autonomiya. Ang autonomiya mo ay compromised. Hindi ka makakagawa ng rational financial decisions tungkol sa komplikadong mga usapin sa pananalapi. Ayon kanino? Ayon sa sino mang objectively, layunin, na nagmamasid sa iyong kamakailang pag-uugali. Ang tinutukoy mo ba ay ang pag-uugali ng maingat na pag-imbestiga sa mga plano na dinisenyo mo para sa aking ari-arian nang hindi ako kinukonsulta? O ang pag-uugali ng pag-verify sa legalidad ng mga dokumento na lumabas na may pirma ko ng walang pahintulot ko? Ang ekspresyon ng shock sa mukha ni Jello ay nagkumpirma sa akin na sa wakas ay naintindihan niya na alam ko ang eksakto kung ano ang pinaplano nila. Itay, kailan mo pa nalaman? Mula sa simula, Gelo. Mula noong gabing iyon ng hapunan, nang binigkas mo ang mga malulupit na salitang iyon. Iyon ang unang pagkakataon sa buhay ko na talagang nagbigay pansin ako sa kung sino ka na. Nakita ko kung paano gumuho ang buong estratehiya niya ng real-time sa harap ng aking mga mata. Ang plano na itinayo nila sa loob ng mga buwan ay nagkakawatak-watak dahil lubos nilang minamaliit ang response capacity ng kanilang pangunahing target. Nang umalis siya ng gabing iyon, talunan at desperado, alam kong may nagawa akong mahalaga. Ganap kong nabawi ang kontrol sa sitwasyon at inilagay ko ang aking mga kalaban sa isang desperadong defensive position. Ang counter-attack phase ay isang kumpletong tagumpay. Ngayon ay oras na para ihanda ang pangwakas na suntok. Ang mga sumunod na araw ay nasaksihan ng isang desperadong pag-akyat sa parte ni Gelo at Sophie, naganap na nagkumpirma sa kawastuhan ng aking estratehiya. Kapag nawawala ng kontrol ang mga tao sa isang sitwasyon na inakala nilang kontrolado nila, gumagawa sila ng mga pagkakamali na nagbubunyag ng kanilang tunay na kalikasan. Noong Huwebes, 9 ng Abril, nakatanggap si Lourdes ng tawag na tiyak na magpapabago sa kanyang pananaw tungkol sa aming anak. Kinausap siya ni Jello na may panukala na nagpahinga sa akin nang ikinuwento niya sa akin. Esteban, sabi ni Lourdes na nanginginig. Hiningi ni Gelo na pirmahan ko ang isang dokumento na nagdedeklara na napansin ko ang mental deterioration sa iyo sa loob ng nakalipas na mga buwan. Ano ang sinagot mo sa kanya? Sinabi ko na ganap na itong kasinungalingan, na perpekto ang takbo ng isip mo. Pero nagpumilit siya, sinasabing ito ay isang formality lang para protektahan ang pamilya. Isang formality. Ipinaliwanag niya na kung hindi ako makikipagtulungan, kailangan nilang maghanap ng alternative methods para lutasin ang sitwasyon. Ang eksaktong mga salita niya ay, Inay, maaari mo itong gawin ng maayos o sa masamang paraan. Ang direktang banta sa sarili niyang ina ay nagmarka ng point of no return. Tumawid si Jello sa linya sa pagitan ng family manipulation at explicit coercion na nagpapakita kung gaano kalayo ang handa niyang puntahan. May sinabi rin siya na labis akong natakot, patuloy ni Lourdes. Binanggit niya na nag-imbestiga sila ng mga nursing home para sa mga matatanda sa rehiyon kung sakaling lumala ang sitwasyon. Ang mga salitang iyon ay nagpalubha sa aking dugo. Hindi lang nila plinano na angkinin ang aking ari-arian, kundi pinag-isipan nila ang posibilidad na ikomit ako sa isang institusyon para alisin ang anumang balakid sa kanilang mga plano. Noong Biyernes, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang pagbisita na magpapatunay sa aking pinakamasamang hinala tungkol sa tunay na lawak ng kanilang pagsasabuatan. Si Trinidad, Trining, Reyes, pinsan ni Lourdes na nagtatrabaho sa local government na pumunta para babalaan ako tungkol sa isang bagay na nakakabahala. Esteban, sabi niya nang may malinaw na pag-aalala. Nasa opisina ko si Sophie kahapon. Nagtatanong tungkol sa mga pamamaraan para sa death certificates at post-mortem patrimonial transfers. Death certificates? Sabi niya para sa isang kliyente, pero nang tanungin ko siya ng mga tiyak na detalye, labis siyang kinabahan at binago ang paksa. Pagkatapos ay tinanong niya ako tungkol sa mga requirements para i-validate ang mga wills at kung gaano katagal ang proseso ng mana. Ang impormasyon ay labis na nakakabahala sa akin. Hindi lang pinag-isipan ni Sophie na ideklara ako na walang kakayahan, kundi nag-imbestiga siya ng mga pamamaraan
na may kaugnayan sa aking kamatayan. Ito ay isang pag-akyat tungo sa mga teritoryo na hindi ko kailanman naisip. Trining, sa tingin mo ba ang mga tanong ay may tiyak na kaso sa isip? Tiyak na. Binanggit niya ang mga ari-arian na nagkakahalaga ng ilang milyong piso at mga direktang tagapagmana na gustong pabilisin ang normal na proseso. Ang kanyang mga salita ay labis na kakaiba sa akin. Nang gabing iyon, nagpatawag ako ng emergency meeting kay Attorney Sebastian Morales. Ang impormasyon na natanggap ko sa loob ng nakalipas na mga araw ay nagpapahiwatig na ang sitwasyon ay mas mapanganib kaysa sa inakala ko noong una. Don Esteban, sabi ni Sebastian pagkatapos marinig ang lahat, ito ay nag-evolve na lampas sa isang simpleng pagtatangka ng patrimonial fraud. Nag-uusap tayo tungkol sa coercion, mga banta sa pamilya, at posibleng conspiracy para gumawa ng mga seryosong krimen. Ano ang inirerekomenda mo? Oras na para isali ang mga autoridad. Mayroon tayong sapat na ebidensya para maghain ng formal complaints para sa pagpapalsipika ng mga dokumento, pagtatangka ng fraud, at family coercion. Gayunpaman, may iba akong estratehiya sa isip. Sebastian, gusto kong ihanda mo ang lahat ng legal na dokumentasyon, pero huwag pa nating ihain. Mas gusto kong gamitin ang impormasyong ito bilang leverage para sa isang tiyak na resolusyon. Noong Sabado ng umaga, nagring ang telepono ko sa isang tawag na inaasahan ko sa loob ng mga araw. Si Gelo ito at ang kanyang boses ay ganap na basag. Itay, kailangan nating mag-usap agad. Ito ay urgent. Anong klaseng urgency? Ang mga creditor ni Sophie ay gumagawa ng legal na aksyon na embargo nila ang kanyang kotse at nagbabanta na idemanda siya para sa estafa. Sabi niya sadyang sinabotahe mo ang mga negosasyon. Sinabi ko lang sa kanila ang totoo tungkol sa aking willingness na suportahan ang kanyang mga utang. Itay, desperado si Sophie. Nag-usap siya tungkol sa mga opsyon na nakakatakot sa akin. Anong mga opsyon? Hindi ko kayang ipaliwanag sa telepono. Umuwi ka, please. Sabi ni Sophie na kung hindi natin ito lulutasin ngayon, gagawa siya ng isang bagay na pagsisisihan nating lahat. Kinumpirma sa akin ng tawag na ang aking estratehiya ng financial pressure ay gumana ng eksakto tulad ng plinano ko. Ang mga kreditor ni Sophie ay nagpapataw na ngayon ng direktang legal na presyon at ganap siyang nagpapanik. Nang hapon na iyon, nang dumating ako sa bahay ni Gelo, nakita ko ang isang eksena na lumampas sa lahat ng aking inaasahan. Nakaupo si Sophie sa sofa, napapalibutan ng mga legal na dokumento. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak at may ekspresyon ng ganap na desperasyon. Esteban, sabi niya nang hindi tumitingin sa itaas, kailangan mong maintindihan na hindi ito personal laban sa iyo. Hindi. Ito ay isang practical na solusyon lang sa isang temporary problem. Ang real estate project sana ay gumana kung hindi lang dahil sa krisis sa sektor. Kailangan ko ng short-term capital para maiwasan ang bankruptcy. At nagpasya ka na ang aking ari-arian ng solusyon sa problema mo? Wala akong alternatives. Tinanggihan ng mga bangko ang lahat ng aking pautang. Ang mga private investors ay humihingi ng mga garantiya na hindi ko maibibigay. At kaya nagpasya kang palsipikahin ang aking pirma at makipagsabwatan para ideklara ako na walang kakayahan. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Nakatingin ng matindi si Gelo sa sahig, hindi kayang ipagtanggol ang hindi maipagtatanggol. Sophie, patuloy ko, sabihin mo sa akin kung anong desperadong mga opsyon ang iyong pinag-iisipan eksakto. Hindi ko. Ikinuwento sa akin ni Trining Reyes ang tungkol sa pagbisita mo sa City Hall. Nagtatanong tungkol sa mga death certificates at mga proseso ng mana. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung tungkol saan iyon? Ang ekspresyon ng horror na dumaan sa mukha ni Gelo ay nagkumpirma sa akin na hindi siya alam sa partikular na investigasyong iyon ng kanyang asawa. Sophie! Sigaw ni Gelo. Sabi mo nag-iimbestiga ka lang ng normal na legal na option? Sinisiyasat ko ang lahat ng posibilidad, sagot niya ng may pagtatanggol. Kailangan kong ganap na maunawaan ang legal na landscape. Ang legal na landscape ng aking kamatayan?
Tanong ko ng direkta. Hindi iyon. Impormasyon lang iyon, pangkalahatan. Ngunit ang kanyang kawalan ng kakayahan na panatilihin ang tingin ay nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Pinag-isipan ni Sophie ang mga senaryo na lumampas ng malayo sa simpleng patrimonial appropriation. Jello, sabi ko sa anak ko, napagtanto mo ba kung hanggang saan ka dinala ng babaeng ito? Naiintindihan mo ba na nakasali ka sa isang pagsasabwatan na maaaring nagtapos sa mga paraan na ayaw ko mang isipin? Tinakpan ni Helo ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Itay, gusto ko lang, akala ko ginagawa namin ang tama para sa pamilya. Ang tama? Ang pagpapalsipika ng mga dokumento ay ang tama? Ang pagsisinungaling sa mga abogado ay ang tama? Ang pagbabanta sa sarili mong ina ay ang tama? Hindi ko alam na umabot na siya ng ganoon kalayo. Sigaw niya tinitingnan si Sophie nang may akusasyon. Sabi mo sa akin, preventive financial planning lang ito. Preventive nga, sagot ni Sophie. Preventive bago pa maging irreversible ang sitwasyon. Ang pagtatalo sa pagitan nila ay naglantad sa akin ng isang bagay na mahalaga. Si Helo ay minanipula ni Sophie tulad ng iba sa amin. Unti-unti niyang inakyat ang pagsasabwatan. Isinasali siya ng paunti-unti nang hindi kailanman inilalantad ang ganap na abot ng kanyang intensyon. Nang umalis ako sa bahay na iyon ng hapon na iyon, may dala akong isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang katiyakan na si Helo ay mas biktima kaysa sa kontrabida sa kwentong ito. Si Sophie ang tunay na arkitekto ng buong operasyon. Ginagamit ang aking anak bilang isang instrumento para isagawa ang kanyang desperadong plano. Nang gabing iyon, habang nag-iisip ako tungkol sa lahat ng nasaksihan ko, gumawa ako ng isang mahalagang desisyon tungkol sa kung paano haharapin ang pangwakas na konfrontasyon na paparating. Noong linggo, ika-12 ng Abril, nakatanggap ako ng tawag na inaasahan ko sa loob ng mga araw. Si Helo ito at ang kanyang boses ay ganap na basag. Itay, kailangan kitang makita ng mag-isa nang wala si Sophie. Pakiusap, saan mo gustong magkita? Sa parke kung saan kita tinuruan magbisikleta, naalala mo? Ang pagtukoy sa lugar na iyon, na puno ng mga alaala ng kanyang pagkabata, ay nagpahiwatig sa akin na may mahalagang nagbago sa kanyang pananaw. Pumayag akong makipagkita sa kanya ng hapon na iyon. Nang dumating ako sa parke, nakita ko ang anak ko na nakaupo sa parehong bench kung saan ilang dekada na ang nakalipas ay nagbahagi kami ng buong hapon habang natututo siyang kontrolin ang kanyang unang bisikleta. Ngunit ang lalaking nasa harap ko ay ganap na emotionally destroyed. Itay, nagsimula siya ng walang preamble. Nagsinungaling sa akin si Sophie tungkol sa lahat. Ano ang natuklasan mo? Kagabi, pagkatapos mong umalis, nagkaroon kami ng kakilakilabot na pagtatalo. Hiningi ko sa kanya na ipaliwanag niya sa akin ang tungkol sa mga death certificates. Sa una ay itinanggi niya, pero nang pilitin ko siya, ganap siyang gumuho. Tinakpan ni Jello ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay bago nagpatuloy. Ipinagtapat niya sa akin na pinag-isipan niya ang mga senaryo kung saan ang iyong natural na kamatayan ay lulutasin ang lahat ng mga problema sa pananalapi ng walang legal na komplikasyon. Ang pagdinig sa mga salitang iyon mula sa bibig ng sarili kong anak ay nagdulot sa akin ng pinaghalong horror at lunas. Horror dahil sa magnitude ng pinag-isipan ni Sophie at lunas dahil sa wakas ay nakita na ni Jello ang kanyang tunay na kalikasan. Ano pa ang sinabi niya sa iyo? Na ang mga utang ay mas masahol pa kaysa sa sinabi niya sa akin. Hindi 10,000 kundi mahigit 20,000, 20 milyong piso. Nagpapalsipika siya ng mga dokumento sa loob ng mga buwan. Hindi lang ang iyo, kundi pati na rin ang ibang kliyente ng kanyang real estate agency. Hindi ako nagulat sa pagbubunyag, ngunit kinumpirma nito na si Sophie ay isang habitual criminal, hindi lang isang desperadong babae na nagkamali. Ipinagtapat din niya sa akin na nakipag-usap siya sa isang corrupt doctor na handang pumirma ng isang certificate of mental deterioration nang hindi ka sinisiyasat. Lahat kapalit ng 500,000, 500,000 piso. At alam mo ito? Hindi. Sumusumpa ako na wala akong alam tungkol dyan.
Akala ko talaga ay sinusubukan ka naming tulungan sa financial planning. Nang sinabi niya sa akin ang tungkol sa tutela, sabi niya precaution lang iyon para maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Nakita ko ang tunay na luha sa mata ng anak ko sa unang pagkakataon mula noong bata pa siya. Itay, napagtanto ko na nakatira ako sa isang estranghera. Ang babaeng pinakasalan ko ay hindi umiiral. Siya ay isang professional manipulator na ginamit ako para maabot ka. Ano ang nararamdaman mo tungkol diyan? Nahihiya, galit, pero higit sa lahat natatakot na isipin kung hanggang saan pa sana umabot kung hindi mo natuklasan ang lahat sa oras. Ang pag-uusap ay nagpatuloy sa loob ng mahigit 2 oras. Ikinuwento sa akin ni Jello ang mga detalye na hindi man lang natuklasan ni Gabriel Herrero sa kanyang investigasyon. Si Sophie ay nagnanakaw ng mga komisyon mula sa sarili niyang real estate company. Nagpalsipika ng mga dokumento ng iba pang kliyente at gumamit ng insider information para manloko ng ilang investors. Itay, kailangan kong magtanong sa iyo ng isang bagay at kailangan mong maging ganap na tapat sa akin. Sabihin mo, maaari mo ba akong mapatawad balang araw para sa lahat ng nagawa ko? Ang tanong ay tumama ng diretso sa aking puso. Sa loob ng mga linggo, galit ako sa anak ko. Plinano ko ang paghihiganti ko laban sa kanya. Nasiyahan akong makita siyang nagdurusa sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Ngunit nakaupo doon, nakikita ang isang lalaking wasak na napagtanto na minanipula siya ng taong pinagkakatiwalaan niya. Ganap na nagbago ang aking pananaw. Gelo, ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na kinikita. Ito ay isang bagay na ibinibigay. At ito ay ibinigay na. Paano mo nasasabi yan pagkatapos ng lahat ng ipinaranas ko sa iyo? Dahil sa huli, anak ko pa rin kita. At dahil ngayon naiintindihan ko na ang tunay na kaaway ay hindi ikaw. Nang gabing iyon, sinamahan ako ni Jello sa bahay. At ipinagtapat niya ang buong katotohanan kay Lourdes. Umiyak ang asawa ko sa loob ng mga oras, hindi lang dahil sa lunas na malaman na ang kanyang anak ay hindi ang halimaw na lumitaw, kundi dahil sa sakit na maintindihan kung paano silang lahat ay minanipula. Noong Lunes ng umaga, ginawa ni Jello ang pinakamatapang na desisyon sa buong bangungot na ito. Nagpakita siya sa himpilan ng pulisya para i-formal report si Sophie para sa lahat ng krimen na natuklasan niya. Inspector Ramirez, sabi niya sa opisyal na kumuha ng kanyang pahayag, kailangan kong isumbong ang aking asawa para sa pagpapalsipika ng mga dokumento, pagtatangka ng fraud, malversation of funds, at conspiracy para gumawa ng mga krimen laban sa aking ama. Ang sumbong ni Jello, na sinamahan ng lahat ng ebidensya na inipon ko sa loob ng mga linggo, ay lumikha ng isang nakakabigat na criminal file laban kay Sophie. Ngunit ang pinakanakapipinsala para sa kanya ay ang mawala ang kanyang pangunahing kasabwat at testimony of discharge. Nang hapon ding iyon, isinagawa ng pulisya ang isang search warrant sa bahay ni Jello at sa opisina ni Sophie. Ang nakita nila ay lumampas sa lahat ng aming inaasahan. Kumpletong files ng maraming scams, pinalsipikang mga dokumento, correspondence sa corrupt doctor, at detalyadong mga plano para manloko hindi lang sa aming pamilya, kundi sa iba pang mga kliyente. Noong Martes, inaresto si Sophie sa kanyang opisina sa harap ng lahat ng kanyang mga kasamahan. Ang mga akusasyon ay kasama ang aggravated fraud, pagpapalsipika ng mga public documents, malversation of funds, at criminal conspiracy. Tinantiyan ng prosecution na ang mga parusa ay maaaring umabot sa 15 na taon sa bilangguan. Nang tinawagan ako ni Jello para ipaalam sa akin ang tungkol sa pag-aresto, iba ang kanyang boses. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, tumunog siya bilang ang anak na naaalala ko mula sa mga nakaraang taon. Itay, gusto kong malaman mo ang isang bagay na mahalaga. Ano? Sa loob ng lahat ng mga buwang ito, sa kaibuturan ng aking puso, alam kong may mali, pero natatakot akong aminin. Dahil nangangahulugan ito na ang aking kasal ay isang kasinungalingan, na ang buhay ko ay isang kasinungalingan. At ngayon, mas gusto kong mabuhay ng may masakit na katotohanan kaysa sa isang komportableng kasinungalingan.
At ang katotohanan ay halos sinira ko ang pinakamahalagang tao sa buhay ko para sa isang taong hindi talaga ako minahal. Nang gabing iyon, naghapunan kami ng magkasama sa unang pagkakataon mula noong nakakapinsalang hapunan noong Marso 15 na nagsimula sa buong bangungot na ito. Ngunit ngayon, ganap na naiiba ang kapaligiran. Naghanda si Lourdes ng paella na paborito ni Jello at sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, nakita ko ang isang tunay na ngiti sa mukha ng anak ko. Itay, sabi niya habang tinatapos namin ang hapunan, may kailangan akong sabihin sa iyo. Nakikinig ako. Sa loob ng lahat ng mga linggong ito, habang iniisip kong pinoprotektahan kita, ikaw pala ang nagpoprotekta sa aming lahat. Natuklasan mo ang katotohanan, bumuo ka ng isang estratehiya at iniligtas mo kami mula sa isang katastrofe na hindi man lang namin nakita na paparating. Ginawa ko lang ang gagawin ng sinumang ama. Hindi, Itay. Ginawa mo ang tanging magagawa ng isang tao na may karanasan, iyong talino at iyong pagmamahal sa pamilya. Iniligtas mo kami mula sa aming sarili. Habang nakikinig ako sa kanya, napagtanto ko na may nagawa akong mas mahalaga kaysa sa pagprotekta sa aking ari-arian o pagpapatunay sa aking kakayahan sa pag-iisip. Nabawi ko ang aking anak at nailigtas ko ang aking pamilya mula sa ganap na pagkawasak. Tapos na ang digmaan, ngunit ang mga scars ay aabuti ng oras para gumaling. Gayunpaman, sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, may katiyakan ako na gagaling kaming magkasama bilang isang tunay na pamilya nang walang kasinungalingan o manipulasyon. Ang pangwakas na kabanata ng kwentong ito ay isusulat pa, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nasasabik akong malaman kung ano ang susunod na darating. Naix na buwan pagkatapos ng pag-aresto kay Sophie, nakahanap ng balanse ang buhay ko na hindi ko kailanman naisip na posible. Oktubre na ng 2024 at habang pinapanood ko ang mga ginintuang dahon na nalalagas sa aking hardin, nag-iisip ako tungkol sa lahat ng naranasan namin bilang isang pamilya. Ang paglilitis kay Sophie ay natapos noong Setyembre na may sentensya na 12 taon sa bilangguan. Ang mga kaso para sa multiple fraud, pagpapalsipika ng mga dokumento at criminal conspiracy ay hindi mapag-aalinlangan ng salamat sa lahat ng ebidensya na inipon namin. Ngunit ang pinaka-nakakasya ay hindi ang makita siyang nagbabayad para sa kanyang mga krimen, kundi ang masaksihan kung paano pinalaya ng katotohanan ang aking pamilya mula sa kanyang mga kasinungalingan. Sinimulan agad ni Gelo ang mga proseso ng diborsyo pagkatapos ng pag-aresto. Naging mabilis ang proseso dahil si Sophie ay nasa bilangguan at hindi niya maaaring tutulan ng anuman. Unti-unting nabawi ng anak ko ang kanyang dangal at kapayapaan ng isip, bagaman ang mga emotional scars ay aabutin ng mga taon para gumaling ng lubusan. Itay, sabi niya sa akin ilang linggo na ang nakalipas, sa bawat araw na lumilipas, mas napagtanto ko ang mas maraming bagay na minanipula niya sa aming relasyon, mga desisyon na inakala kong sa akin, mga opinyon na inakala kong binuo ko ng independyente. Nakakatakot na matuklasan kung gaano kalaki ng sarili mong buhay ang hindi talaga sa iyo. Ang proseso ng reconstruction ay unti-unti at patuloy. Ibinenta ni Jello ang bahay na ibinahagi niya kay Sophie at umupa ng isang maliit na apartment malapit sa amin. Ang mga linggo ay bumalik sa pagiging family days. Ngunit ngayon ay may ganap na naiibang dynamics batay sa ganap na katapatan at paggalang sa isa't isa. Si Lourdes ay nakaranas ng sarili niyang pagbabago sa loob ng mga buwang ito. Ang pagkakasala dahil sa pagiging kasabwat, bagaman hindi sinasadya, ng pagsasabwatan ay nagdala sa kanya sa psychological therapy. Sa tulong ng propesyonal, natutunan niya na kilalanin ang mga manipulation techniques na ginamit laban sa kanya at nagkaroon siya ng bagong emotional strength. Esteban, ipinagtapat niya sa akin isang gabi habang naglalakad kami sa hardin. Sa loob ng 40 taon ng kasal, inakala kong kilala kita ng lubusan, ngunit ang mga huling buwan na ito ay nagpakita sa akin ng mga aspeto ng iyong pagkatao na hindi ko kailanman nakita. Ang paraan kung paano mo hinawakan ang buong krisis na iyon ay extraordinary.
Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin para protektahan ang ating pamilya. Hindi, ginawa mo ng higit pa riyan. Nanatili kang kalmado nang ako ay hysterical. Nag-isip ka ng estratehiko nang kami ay emotionally reacting. At ang pinakamahalaga, hindi mo kailanman nawala ang compassion para kay Gelo kahit na inakala mong siya ang kaaway mo. Ang relasyon ko sa kapatid kong si Medyos ay labis na lumakas. Ang kanyang tulong sa panahon ng pinakamahirap na sandali ay napakahalaga at ngayon ay regular kaming nagbibisitahan. Nabawi ko hindi lang ang aking immediate family, kundi pati na rin ang mga family connections na natutulog sa loob ng mga taon. Ang profesional kong relasyon kay Atiber Sebastian Morales ay nag-evolve tungo sa isang tunay na pagkakaibigan. Ang patrimonial shielding na ipinatupad namin ay nananatiling aktibo, hindi dahil sa kawalan ng tiwala sa aking restored family, kundi bilang preventive measure laban sa anumang external threats sa hinaharap. Don Esteban, sabi ni Sebastian sa akin sa aming huling pagpupulong, ang inyong kaso ay naging isang model study sa aking opisina tungkol sa kung paano hawakan ang komplikadong mga krisis sa pamilya. Ang kombinasyon ng preventive legal protection, meticulous investigation, at strategic patience ay exemplary. Ang financial aspect ay nagkaroon ng hindi inaasahang positibong resulta. Ang mga asset na ninakaw ni Sophie mula sa ibang kliyente ay bahagyang nabawi salamat sa aming investigasyon. Bilang reward para sa pagbibigay ng mahalagang ebidensya, nakatanggap ako ng malaking financial compensation na nagpasya akong ilaan ng buo sa isang education fund para sa mga kabataan na nasa vulnerable situation. Kung may magandang lalabas sa karanasang ito, ipinaliwanag ko kay Gelo, ito ay ang pagkakaroon ng genuine opportunities ng ibang kabataan na bumuo ng matapat na buhay. Ang pinakamalaking pagbabago ay nasa sarili kong pananaw tungkol sa pagtanda at vulnerability. Sa loob ng 67 taon, itinayo ko ang aking pagkakakilanlan sa pagiging provider at protector. Ipinakita sa akin ng krisis na ang mga role na iyon ay hindi nawawala sa edad, kundi nag-e-evolve tungo sa mas sophisticated forms. Bago ang lahat ng ito, nag-isip ako sa panahon ng isang kamakailang hapunan ng pamilya. Inakala ko na ang pagtanda ay nangangahulugang unti-unting nagiging mas dependent. Ngayon naiintindihan ko na ang accumulated experience ay maaaring ang pinakamakapangyarihang sandata na mayroon tayo laban sa mga sumusubok na samantalahin tayo. Nakahanap si Gelo ng bagong profesional na layunin. Iniwan niya ang kanyang trabaho sa consulting at nagsimulang magpakadalubhasa sa pagpapayo para sa prevention of family fraud. Ang kanyang personal na karanasan, bagaman masakit, ay nagbigay sa kanya ng natatanging credibility para tulungan ang ibang pamilya. Itay bawat linggo nakakatanggap ako ng mga tawag mula sa mga matatanda na naghihinala na may pinaplano ang kanilang mga kamag-anak laban sa kanila. Ang magamit ang natutunan ko sa iyo para tulungan sila ay nagpaparamdam sa akin na ang lahat ng sakit na ito ay nagkaroon ng positibong layunin. Ang pinakanakikitang pagbabago ay nasa dynamics ng aming mga Sunday dinners. Wala nang mga nakatagong tensyon, pilit na pag-uusap o ulterior motives. Nagdadala si Gelo ng mga dessert mula sa iba't ibang bakeries na natuklasan niya sa loob ng linggo. Naghahanda si Lourdes ng mga experimental dishes na nakita niya sa mga cooking magazines. At nagkukwento ako ng mga anekdota ng aking mga taon sa negosyo na hindi ko kailanman ibinahagi dati. Alam mo ba kung ano ang pinakapinahahalagahan ko sa mga linggo na ito? Tanong sa akin ni Gelo ilang linggo na ang nakalipas. Ano? Nasa unang pagkakataon sa loob ng mga taon, kapag nag-uusap tayo, eksakto ang sinasabi nating lahat. Walang nakatagong agendas, walang manipulasyon, walang takot. Tunay na pamilya lang na nagkakaroon ng tunay na pag-uusap. Ang pinakamalalim na aral na kinuha ko mula sa buong karanasan ay tungkol sa kahalagahan ng pananatiling alert nang hindi nawawala ang kakayahan na magmahal. Sa loob ng mga dekada, nagtiwala ako ng bulag sa aking pamilya. Inakala na ginagarantiyahan ng pagmamahal ang katapatan. Ngayon naiintindihan ko na ang tunay na pagmamahal ay kasama ang responsibilidad na protektahan ang mga mahal mo kahit na mula sa kanilang sarili. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga papel sa aking mesa,
Nakita ko ang kwaderno kung saan ko unang idinokumento ang lahat ng ebidensya ng pagsasabuatan. Muli kong binasa ang mga tala ng mga unang linggo ng investigasyon at nagulat akong maalala ang takot at pagkalito na naramdaman ko. Kung maaari akong magpadala ng mensahe sa lalaking iyon noong Marso, naisip ko, sasabihin ko sa kanya na magtiwala sa kanyang instinct, na huwag maliitin ang sarili niyang kakayahan at tandaan na ang karanasan sa buhay ay ang pinakamahalagang mapagkukunan na mayroon tayo. Nang gabing iyon, sa panahon ng hapunan, nagpasya akong magbahagi ng isang pangwakas na pagmumuni-muni sa aking pamilya. Hello, Lords. Gusto kong malaman ninyo ang isang bagay na mahalaga. Ang mga buwan na ito ay ang pinakamahirap sa buhay ko, pero ang pinakanaglalantad din. Nagturo ito sa akin na ang tunay na family strength ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa mga salungatan, kundi sa pagharap sa kanila ng magkasama ng may ganap na katapatan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Lourdes. Na hindi na ako natatakot tumanda. Sa panahon ng buong krisis na ito, pinatunayan ko sa sarili ko at sa inyo na ang edad ay hindi nagpahina sa akin, pinino nito ako. Ang bawat taon ng karanasan ay isang tool na ginamit ko para protektahan ang pinakamamahal ko. Itinaas ni Gelo ang kanyang wine glass. Para kay Itay na nagturo sa amin na ang karunungan ay hindi lang ang pag-alam kung ano ang gagawin, kundi kung kailan ito gagawin at kung paano ito gagawin nang hindi nawawala ang soul sa proseso. Habang nag-toast kami ng gabing iyon, tinitingnan ang isang kinabukasan na hindi na nakakatakot sa akin. Alam kong may nagawa akong mas mahalaga kaysa sa pagprotekta sa aking ari-arian. Ginawa ko ang isang mapaminsalang pagtataksil na isang oportunidad na bumuo ng mas malakas at mas tunay na relasyon sa pamilya. Tapos na ang kwento, ngunit nagpapatuloy ang buhay at sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, nasasabik akong malaman kung ano ang susunod na darating.